Isinugo ng isang Diyosa si mortal na agad na nahulog sa kanya sa loob ng ilang segundo, at nagsimulang mag-level up sa pamamagitan ng mga push-up, na naging mas malakas pa kaysa sa mga Diyos. Si Seiya ay ang karaniwang duwag na lalaki na takot sa lahat, kahit sa isang slime. Pero may dahilan kung bakit, 100 taon na ang nakalipas, tinawag si Seiya upang iligtas ang Geobrand. Tinawag siya ng Diyosa na si Eriadoa upang iligtas ang isang B-rank na mundo na tinatawag na Exphoria. Noong panahong iyon, medyo pabaya si Seiya at hindi masyadong nagtuon ng pansin sa pagsasanay. Nagkaroon siya ng problema dahil dito, at ang kanyang mga kasama sa grupo, sina Prinsesa Channa at Colt, ay kinailangang bigyan siya ng babala. Pero kahit na mahirap ang sitwasyon, nagawa pa ring manalo ni Seiya at ng kanyang grupo sa mga laban dahil sa kanyang kapangyarihan. Pero nang sila'y nagdiriwang ng kanilang malaking tagumpay laban sa Demon Lord, may nangyaring isang masamang bagay. Ang Demon Lord ay palihim na umatake kay Colt at sinaktan siya ng labis gamit ang kanyang dila. Hindi nila alam na may lihim ang Demon Lord, mayroon nitong 2 buhay, at isa lang ang nakuha ng mga bayani. At pagkatapos, nilamon nito si Eriadoa upang makuha ang kanyang lakas muli. Alam ni Seiya na sobrang pangit na ang sitwasyon, at sinabi niya kay Channa na tumakbo. Pero inunahan siya ng Demon Lord at sinabi niyang nagdadala siya ng anak ni Seiya, pero hindi nagpakita ng malasakit ang Demon Lord. Pinatay nito si Channa at ang sanggol sa harap ni Seiya bago siya rin ito patayin. Pagkatapos noon, nawala ang lahat ng alaala ni Seiya. Ngunit ang sakit at kalungkutan ng hindi pag-save sa mga taong mahal niya ay nakaukit ng malalim sa kanyang kaluluwa. 100 taon ang lumipas, nakita natin ang banal na kaharian, isang lugar na tinitirhan ng maraming Diyos. Dito, isang mahalagang seremonya ang isinasagawa upang pumili ng isang Diyos o Diyosa na magiging responsable sa pagliligtas ng isa sa napakaraming mundo. Sa malawak na kalawakan ng walang katapusang mga mundo, may isang paulit-ulit na pangyayari kung saan isang Demon Lord ang lumilitaw na may tanging layunin na sakupin at sa huli ay puksain ang mundo. Kaya't bawat mundo ay itinalaga ng isang Diyos, na may tungkuling iligtas ito sa pamamagitan ng pagtawag ng isang bayani mula sa kanilang napili. Bukod dito, ang bawat mundo ay ikinuklasipika ayon sa antas ng kahirapan na kinakailangan upang mailigtas ito, kung saan ang rango S ay kumakatawan sa pinakamataas na antas ng kahirapan. Habang ibinabalik natin ang ating atensyon sa seremonya, natutuklasan natin na ang napili ay walang iba kundi si Rista, ang Diyosa ng pagpapagaling. Si Rista ay isang kaakit-akit na blonde na dalaga, ngunit siya ay medyo kulang pa sa karanasan pagdating sa gawain ng pagliligtas ng mga mundo. Ipinanganak siya sa banal na kaharian mga 1 siglo na ang nakalipas, at nakapagligtas lamang siya ng 5 mundo, na mas maliit na bilang kumpara sa iba pang mga batikang Diyos na nakapagligtas ng mas marami. Dagdag pa sa mga hamon, ang mundong kailangan niyang iligtas ay may ranggong S sa hirap, na nagpapakita na hindi talaga pabor sa kanya ang kapalaran. Lahat ng ito ay nagdudulot sa kanya ng nerbiyos. Sinimulan niyang hanapin ang mga talaan ng mga kandidato ng bayani mula sa Japan. Dahil ang mga kwento tungkol sa paglipat sa ibang mga mundo ay medyo karaniwan, madaling nauunawaan ng mga bayani mula sa Japan ang sitwasyon. Gayunpaman, kailangan niyang maghanap ng isang individual na may mga kahangahangang katangian, tulad ng lakas at napakalaking kapangyarihan. Inilalaan niya ang mga oras para sa gawaing ito, ngunit sa sandaling malapit na siyang sumuko, aksidente siyang nahulog mula sa kanyang upuan, na nagdulot ng malaking kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, nadungisan ang record ng perpektong kandidato. Sa kabila ng pagiging nasa antas 1, ang kandidato na ito ay mayroong natatanging mga espesipikasyon at estadistika. Nang makita niyang maganda ang kanyang desisyon, nagpasya siyang tawagin siya. Ang kandidato ay isang gwapong individual na ang pangalan ay Seiya. Pagkatapos, si Rista, natatawagan nating Rista para sa kadalian, ay mabilis na nahulog sa alindog ng ating bayani. Ang kanyang imahinasyon ay nagsimulang lumipad, ngunit bigla itong naputol ng mapagtanto na hindi posible ang isang romantikong relasyon sa pagitan ng mga tao at mga Diyosa. Sa determinasyon, nagpasya siyang mag-focus at buong kumpiyansa na ipinakilala ang sarili bilang ang Diyosa na tumawag sa kanya upang iligtas ang mundo ng Geobrand. Matapos niyang ipaliwanag na haharapin niya ang Panginoon ng mga demonyo, umaasa siyang, bilang isang Diyosa, magpapakita siya ng paghanga o pagkamangha.
Gayunpaman, tila siya'y halos walang pakialam. Ininsulto siya nito sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na kakaiba, na nagdulot sa kanya ng labis na galit. Malapit na siyang gumanti. Gayunpaman, pinaalalahanan niya ang kanyang sarili tungkol sa kanyang banal na kalikasan at napagtanto na hindi siya dapat bumaba sa antas ng pakikisalamuha sa mga simpleng tao. Bilang resulta, nagawa niyang maibalik ang kanyang kapanatagan. Iginiit niya na tinawag niya siya, ngunit pinutol siya nito. Itinuro na kung tunay nga na mayroon siyang mga banal na kapangyarihan, hindi niya kailangang tawagin siya para iligtas ang isang mundo. Pagkatapos ng lahat, bilang isang diyosa, likas na nagtataglay siya ng mas malaking kapangyarihan kaysa sa sinumang tao. Ipinaliwanag ni Richter na may mga alituntunin sa kaharian ng mga Diyos na pumipigil sa kanila na makialam, dahil ang mga Diyos ay lumikha ng maraming mundo para sa mga tao na umunlad ng mag-isa. Kaya, tanging mga tao lamang ang may kakayahang iligtas at panatilihin ang mga mundong tinitirhan ng mga tao. Matapos makipagtalo ng matindi sa ating bayani, si Seiya, sa loob ng ilang sandali, humiling siya na ipakita nito ang kanyang mga estadistika. Sa halip na tumugon gamit ang status, pinagtataka niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng properties. Sa paggawa nito, hindi lamang niya ipinapakita na nakakuha siya ng mga bagong pananaw tungkol sa kanyang sarili, kundi pinatitibay din niya sa kanya na maaari niyang beripikahin ang katumpakan ng impormasyong hawak niya. Nakiusap siya sa kanya na gamitin na lang ang salitang status sa kabila ng kanyang kawalang interes. Sumunod siya, at nang makita ang kanyang katayuan, sinabi niya na siya ay isang pambihirang bayani, isa sa 1,000,000, na may kakayahang talunin ang demonyong Panginoon sa mundong kanilang papasukin. Pagkarinig nito, nagtanong siya tungkol sa mga kahihinatnan na haharapin niya kung siya ay mamatay sa partikular na larangan na iyon. Ipinaliwanag ni Richter na kung sakaling mangyari ito, madali siyang makababalik sa mundong pinagmulan niya. Gayunpaman, hindi siya mukhang ganap na kumbinsido. Upang mapataas ang kanyang moral at maalis ang anumang pagdududa, nagpasya si Richter na magbukas ng portal patungo sa mundong kanilang ililigtas. Nang hilingin niyang samahan siya ni Seiya, magalang itong tumanggi, ipinaliwanag na hindi siya makakapunta sa ganoong mapanganib na mundo. Bukod dito, hindi siya magiging malaking tulong kung sakaling lumala ang sitwasyon, dahil malinaw niyang sinabi na hindi siya makakapag-intervene. Gayunpaman, dahil sa matinding pagpilit ni Richter, pumayag na rin siyang pumunta, pero may isang kondisyon. Ito ay nagbigay sa Richter ng impresyon na siya ay hihingi ng isang bagay. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Seiya ay limitado sa pag-alis ng kanyang kamiseta at pagsisimula ng kanyang pagsasanay upang mapahusay ang kanyang mga kakayahan at matiyak ang kahandaan para sa labanan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Richter na nalampasan niya ang isang mahalagang aspeto sa record ni Seiya, ang kanyang labis na maingat na personalidad. Imposibleng maingat. Matapos sumang-ayon sa plano, sumama si Richter sa diyosa ng selyo, si Eriadoa, na kilala rin bilang Arya, para sa isang tasa ng tsaa. Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Richter ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ni Seiya na unahin ang pagsasanay kaysa sa paggalugad sa mundo. Karaniwan, ang ibang mga bayani ay sumasabak sa pakikipagsapalaran ng hindi gaanong nag-aalala. Gayunpaman, pinayuhan siya ni Arya na mahalaga ang pag-iingat, lalo na sa isang mundong kasing hirap ng Giabrand, na nakategorya bilang S difficulty. Sinasabi ni Richter na mas epektibong paggamit ng oras ang pag-level up habang lumalaban sa mga halimaw kaysa ituring itong sayang. Pinapakalma siya ni Arya na huwag mag-alala tungkol sa oras, dahil mas mabagal ang takbo nito sa kaharian ng mga Diyos kumpara sa ibang mga mundo. Iminungkahi ni Arya na dapat niyang pagbutihin ang pag-aalaga na ibinibigay niya sa kanyang bayani sa pamamagitan ng pag-aalok ng mas maraming kaginhawahan sa kanyang silid, tulad ng paliguan, shower, at kama. Ito ay mga bagay na dati niyang hindi pinansin. Mabilis siyang pumunta upang tingnan siya, umaasang hindi siya namatay sa gutom. Bago umalis, nagbigay ng payo si Arya, tretuhin at makipag-usap sa kanyang bayani bilang isang kaibigan kaysa bilang isang Diyos. Mamaya, dumating si Richter na may dalang tray ng pagkain sa kwarto ni Seiya. Gayunpaman, tinanggihan niya ito sa simula dahil sa kawalan ng tiwala sa kanya. Nababahala siya na maaaring may lason ang pagkain. Pinipilit niyang kainin muna ito ng babae upang mawala ang kanyang mga pagdududa. Pagkatapos, sa wakas ay binigyan siya ng palaigo, paliguan, at maliit na kama upang makapagpahinga.
Bukod dito, sinabi niya sa kanya na bibigyan siya ng pagkain 3 beses sa isang araw sa pamamagitan ng paglalagay nito sa labas ng kanyang kwarto. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang workout routine ay hindi makakapagpataas ng kanyang fitness level. Gayunpaman, binigyan siya niya ng kampana na tatunugan niya kapag natapos na niya ang kanyang pagsasanay. Nagsimula siyang magduda sa kampana, pinaghihinalaan itong isang bomba. Si Richter ay nagalit na lumabas ng kwarto. Naniniwala siya na susuko siya sa pagsasanay at makikipag-ugnayan sa kanya sa loob ng susunod na 2 o 3 araw. 4 na araw na ang lumipas, at patuloy pa rin si Seiya sa kanyang masusing pagsasanay. Nag-aalala si Richter na baka pumanaw na siya, pero sa huli, pinili pa rin niyang maghintay dahil patuloy pa rin niyang kinakain ang pagkain na iniiwan niya para sa kanya. Sa wakas, pagkatapos ng 1 linggo, tumunog ang kampana, na nagdulot ng kasabikan kay Richter habang sabik siyang pumunta upang makita siya, at sinalubong siya ng isang napakamasiglang lalaki na tila may lakas ng isang Super Saiyan sa level 3. Tinanong ni Richter ang tungkol sa kanyang progreso sa pagsasanay. Ipinakita niya sa kanya ang kanyang mga estadistika, na nagpapakita na nakamit niya ang isang kahangahangang tagumpay na umakyat mula level 1 hanggang level 15 sa loob lamang ng 1 linggo, sa pamamagitan lamang ng tuloy-tuloy na ehersisyo. Nakakuha pa siya ng ilang natatanging kasanayan. Gayunpaman, dahil sa kanyang labis na pag-iingat, pinipilit ni Seiya na i-maximize ang kanyang mga stats. Nagulat siya dito, ngunit ang mahalaga ay handa na silang maglakbay patungong Jobran. Bago umalis, nag-isip si Seiya ng isang catchphrase na handang-handa na. Pagdating nila, ang unang destinasyon nila ay ang lungsod ng Idona. Plano nilang maghanap ng baluti para kay Seiya. Habang siya ay umuusad, nalaman niya na si Seiya ay may malalim na kakulangan ng tiwala sa iba, palaging alerto sa mga potensyal na panganib at palaging nagdududa sa presensya ng mga kaaway. Sa kabila ng pagwawalang bahala sa mga teorya ni Seiya at pagsaway sa kanya para sa kanyang mga haka-haka, nakatagpo sila ng isang batang babae na nagngangalang Nina. Bagaman nagkakaroon siya ng pagkagusto kay Seiya, hindi naman ito nagpapakita ng kaparehong antas ng atensyon sa kanya. Nagtanong si Richter ng direksyon papunta sa tindahan ng armas. Pagkatapos ibigay kay Seiya ang pera para bumili ng armor para sa sarili niya, napilitan siyang pumili ng isa para sa kanya. Si Seiya, na maingat, ay gustong kumuha ng 3 set ng baluti imbes na isa lang. Pagkatapos bilhin ang baluti, bumili rin si Seiya ng malaking dami ng mga bomba ng usok at mga halamang gamot para sa hinaharap na paggamit. Tinanong niya si Richter tungkol sa kinaroroonan ng mga halimaw na maaari nilang talunin. Sinabi niya sa kanya na sila ay nakarating sa isang lungsod na partikular na dinisenyo para sa mga baguhang bayani, kung saan makikita lamang nila ang mga mabababang antas na halimaw. Hindi siya kumbinsido sa kanyang mga salita. Kakatapos lang noon, inistorbo sila ni Nina at siniguro na ligtas ang lugar. Kaya niyang maglakad mag-isa papuntang ibang bayan nang walang anumang problema. Gayunpaman, kung sakaling makatagpo siya ng halimaw, malamang na mga slime ito. Ang mga nilalang na ito ay maliit, asul, at may hitsurang parang plema. Gayunpaman, nananatiling si Seiya. Pagkatapos, iniharap ng babae sa kanya ang isang kaakit-akit na pangalis ng masamang espiritu na siya mismo ang ginawa, na naglalayong mapawi ang kanyang mga takot. Sa simula, nag-aalinlangan siyang tanggapin ang bagay dahil sa kanyang paniniwala na maaaring ito ay may sumpa. Gayunpaman, nakialam si Richter at pinayuhan siyang huwag ipahayag ang kanyang mga alalahanin upang maiwasan ang anumang emosyonal na pagkapagod ng babae. Pagkatapos, dumating ang ama ni Nina upang samahan siya palayo upang maiwasan ang anumang karagdagang abala. Pagkatapos, naglakbay sila upang maghanap ng mga halimaw para sa laban. Nakatagpo sila ng isang maliit na slime bilang kanilang unang laban. May hinala si Seiya na ang halimaw ay maaaring hindi mababa ang antas, pero nilinaw ni Richter na ang mga slime ay karaniwang napakahina at madaling matatalo ng sinuman. Nanatili akong hindi kumbinsido, habang skillfully niyang pinagsasaksak ito gamit ang kanyang espada, na nagresulta sa isang napakalaking pagsabog na epektibong nagtanggal sa banta. Hindi tumigil si Seiya, kahit napatay na ang halimaw. Walang tigil siyang umatake, gamit ang kanyang makapangyarihang teknik na Atomic Split Slash, at inilabas ang nag-aalab na spell na Hell's Fire upang matiyak ang ganap na paglipol sa slime.
Pagkatapos niyang matapos, pinagsabihan siya ni Riste dahil sa walang tigil na pag-atake at sinabi na dapat niyang ginamit ang scan ability upang suriin ang mga estadistika ng slime. Sinasabi ni Seiya na inactivate niya ang kanyang kakayahan bago ilunsad ang atake. Sa kabila ng mababang antas at mahihinang stats ng slime, pinaghihinalaan niya na maaaring hindi tama ang impormasyong natanggap niya. Sa isang iglap, tumalas ang pandaman ni Riste nang madetect niya ang isang nakababahalang aura. Naisip niya na si Chaos Machina, isa sa 4 na makalangit na hari na naglilingkod sa Demon Lord, ay nagkukubli malapit. Ipinaalam niya sa kanila na nadetect ng Demon Lord ang mga palatandaan ng pagtawag kay Seiya. Alam niyang karaniwang lumalabas ang mga mabababang antas na bayani sa mga bayan na walang mataas na antas na mga halimaw, kaya't sabik niyang hinintay ang kanilang pagdating upang matanggal sila. Sa sandaling iyon, si Riste ay naguguluhan kung anong hakbang ang dapat niyang gawin. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang scan ability upang makakuha ng higit pang impormasyon, na nagpapakita na ang demonyo na kanyang kinakaharap ay nasa level 66. Nag-aalala siya dahil hindi sila dapat nakakaranas ng ganitong kalaking halimaw sa puntong ito. Tumingon siya upang tanungin si Seiya kung ano ang gagawin, ngunit nagsimula na siyang tumakbo palayo sa pagtatangkang makatakas. Si Riste, nang hindi masyadong nag-iisip, ay nagpasya na sundan siya at pinagsabihan siya dahil iniwan siya. Nahihikayat sa bayani, masigasig na hinahabol sila ni Chaos. Nasa bingit na silang mahuli ni Chaos, ngunit matalino si Seiya na gumamit ng mga smoke bomb upang makalikha ng distraction, na nagbigay daan sa kanilang pagtakas. Napagtanto na ang pinakamainam na hakbang ay pansamantalang umatras, iminungkahi ni Seiya na magbukas sila ng portal at bumalik sa banal na kaharian, naghahanap ng kaligtasan sa kasalukuyan. Sa sandaling malapit na silang mahuli, nagpalabas si Seiya ng isang nag-aalab na spell kay Chaos, na hamarang sa kanyang paningin. Samantala, natapilok si Riste sa kanyang bag at aksidenteng nahulog sa ibabaw niya. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nagdulot sa kanilang dalawa na hindi sinasadyang makatawid sa portal. Matapos makaligtas sa panganib, nagdesisyon siyang mag-ensayo at mag-level up upang maiwasan ang anumang kahirapan kapag bumalik sila sa mundong iyon. Pinalayas niya si Riste at inutusan siyang bumalik lamang kapag tinawag siya sa pamamagitan ng pagring ng kampana. Pagkatapos ng 4 na araw na walang komunikasyon mula kay Seiya, nagiging hindi mapakali si Riste at nagpasya siyang gumamit ng kristal na bola upang tingnan ang sitwasyon kay Chaos. Sa kanyang gulat, natuklasan niya na sinakop na ng Chaos ang lungsod ng Idona at inaatake ang mga mamamayan. Nang mapansin niyang may nagmamasid sa kanya, binalaan niya si Riste na kung hindi sila darating agad, sisimulan niyang patayin ang mga mamamayan isa-isa tuwing 10 minuto. Tapat sa kanyang salita, tinupad niya ito sa pamamagitan ng pagkuha ng buhay ng isang mamamayan. Mabilis na nagmadali si Riste upang ipaalam kay Seiya ang kasalukuyang sitwasyon, ngunit magalang na sinabi ni Seiya na hindi pa siya handa. Tinanong niya si Riste tungkol sa ratio ng pagdaloy ng oras sa banal na kaharian. Sinabi niya sa kanya na ang bawat 10 minuto sa Jobrand ay katumbas ng 16 na oras sa Divine Realm. Pagkarinig nito, kumpiyansang sinabi ni Seiya na may sapat pang oras at nagpatuloy sa kanyang masusing pagsasanay. Sinubukan ni Riste na makialam, ngunit biglang inihayag ni Chaos ang kanyang balak na patayin ang susunod na target, na kabaligtaran ay ama ni Nina. Naramdaman ni Riste na kailangan niyang tumulong, pero pinigilan siya ni Seiya, ipinaliwanag na hindi pa siya handa. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na kailangan nilang humingi ng tulong at tiniyak kay Seiya na mayroon pa siyang pagkakataon na magtagumpay, dahil magbibigay siya ng suporta sa pamamagitan ng paggamit ng recovery magic. Bukod pa rito, kung sakaling siya ay mamatay, muling lilito siya sa kanyang sariling kaharian, na walang anumang mawawala sa kanya. Mayroon isang bagay na hindi magagawa ng mga naninirahan sa Idona. Bukod dito, binanggit niya ang kanyang kawalang interes sa batang babae na nagbigay sa kanya ng anting-anting ng proteksyon. Pagkarinig nito, iminungkahi ni Seiya na marahil natagpuan sila ni Chaos dahil sa amulet. Si Riste ay nagalit sa mga salitang ito, dahil labis niyang pinagsisisihan ang pagtawag sa isang bayani na nagpapakita ng ganitong kasuklam-suklam na kawalang sensitivity. Gayunpaman, pinagtatalunan ni Seiya na kung siya ay mamamatay, magdudulot ito ng pagkawasak ng lahat sa lungsod pati na rin ang buong mundo. Sa makatuwid, naniniwala siya na mahalaga para sa kanya na mag-level up.
Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na siya ay handa na. Nang suriin ni Rista ang kanyang mga antas, napagtanto niya na umusad siya mula antas 15 hanggang antas 21. Dahil dito, handa na siyang labanan ang chaos, dahil nalampasan na niya ang mga kakayahan nito sa pamamagitan ng pagkuha ng sapat na antas. Si Seiya, gaya ng dati, ay binanggit ang kanyang paboritong linya, at nang malapit nang gumawa si Rista ng portal sa harap ni Chaos, bigla niya itong pinigilan sa pamamagitan ng pagbatok sa kanya sa ulo. Ang aksyong ito ay pumihil kay Chaos na makita sila at posibleng makasakit kay Nina's father. Sa kabilang banda, malapit ng talunin ni Chaos ang ama ni Nina nang bigla niyang napansin si Seiya. Pinigilan siya ni Seiya gamit ang kanyang makapangyarihang Windblade na atake. Nabigla si Rista sa katotohanang nagkaroon si Seiya ng bagong atake. Matapos iligtas ang sibilyan, hinarap ni Seiya si Chaos. Matapos suriin ang kanyang mga estadistika at makilala na siya ay umabot na sa isang bagong antas, nagpasya siyang pakawalan ang kanyang kapangyarihan. Mabilis niyang hinabol si Seiya gamit ang kanyang kahangahangang pangangatawan at nakakatakot na mga kakayahan. Napansin niyang kayang makipagsabayan ni Seiya sa kanya, kaya nagdesisyon siyang itulak pa ang sarili ng mas matindi. Pinagsasaksak niya ang sarili gamit ang kanyang espada, na nagdulot ng isang napakalaking halimaw na lumabas mula sa kanyang katawan. Inatake si Seiya ng isang napakalakas na halimaw, ngunit nang akalaing natalo na siya, mahusay niyang naharang ang atake ng halimaw. Sinubukan ni Rista na tukuyin ang antas ni Seiya, dahil naniniwala siyang hindi siya dapat makapag-block ng atake batay sa kanyang mga stats. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang kanyang mga pagtatangkang malaman ang antas ni Seiya, dahil ginagamit nito ang fake-out skill upang itago ang kanyang mga estadistika. Sa wakas, nagawa ni Rista na malampasan ang skill na ito at natuklasan na ang aktwal na level ni Seiya ay 37. Sa kanyang gulat, napagtanto rin niya na mayroon siyang kahangahangang mga estadistika at kasanayan. Si Seiya ay gumagamit ng fake-out skill mula pa sa kanyang unang pagsasanay. Kawili-wili, sa kanyang unang pakikipagtagpo kay Chaos, nagkaroon siya ng kakayahang talunin siya ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, pinili niyang huwag gawin ito hanggang sa siya ay maging tiyak sa kanyang kakayahang malampasan ang kanyang mga kapangyarihan. Muli siyang nagpapakita ng labis na pag-iingat sa sitwasyong ito. Sa mga huling sandali, madaling tinalo ni Seiya ang demonyo sa isang mabilis at makapangyarihang hampas ng kanyang espada, na nagligtas sa lungsod at nakakuha ng paghanga at papuri ng lahat ng nakakita sa kanyang makapangyarihang ginawa. Nagbigay ng imbitasyon ang alkalde sa kanila para sa isang salo-salo bilang pasasalamat. Pero, gaya ng alam mo na, ang mga ganitong bagay ay may paraan ng pag-unfold, hindi ba? Upang matiyak na lubos nang naglaho si Chaos, kinolekta ni Seiya ang mga labi ng kanyang katawan at nagpatuloy sa pagpapalabas ng isang barrage ng mga atake. Sa kabila ng hindi kinakailangang kalikasan nito, pinaniniwalaan niyang malaki ang posibilidad na muling magbabalik si Chaos. Walang tigil na pinakawalan ni Seiya ang kanyang mga atake ng apoy, ganap na winasak ang demonyo. Gayunpaman, ang hindi kanais-nais na bunga ng kanyang mga aksyon ay ang pagkawasak ng malaking bahagi ng lungsod. Pagkatapos, ang alkalde, na may luha sa kanyang mga mata, ay humiling na sila'y umalis at huwag nang bumalik. Si Nina at ang kanyang ama lamang ang nagpapakita ng pasasalamat kay Seiya dahil sa malugod na pag-aalok ng kanyang ama ng kaunting pera bilang kabayaran. Gayunpaman, magalang na humiling si Seiya sa lalaki na ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang pera, dahil hindi sapat ang paunang halagang inalok. Humingi ng paumanhin si Rista para sa kanilang asal, habang nagpaalam si Nina sa kanila. Habang nagbabalik sila, aksidenteng nahulog ni Seiya ang anteng-anteng ng proteksyon ni Nina. Kinuha niya ang bagay at iminungkahi na maaari itong magsilbing isang sinumpang bagay na umaakit ng mga halimaw. Maaaring ito ay maging kapaki-pakinabang, dahil magiging mas madali para sa kanya na harapin at asikasuhin ang mga ito nang hindi na kailangang aktibong maghanap para sa kanila. Aaminin ni Rista na ang kanyang mga salita ay walang pagkakaugnay-ugnay, ngunit pinapayagan niyang isipin na maaaring may mas malambot na bahagi si Seiya. Akala niya ay papunta na sila sa susunod na bayan, ngunit nagulat siya nang imungkahi ni Seiya na magbukas sila ng portal patungo sa banal na kaharian upang makapagpatuloy siya sa kanyang pagsasanay. Nagpasya si Rista na itigil ang pakikipagtalo sa kanya at tanggapin na lamang ang kanyang kahilingan.
Pagkatapos, bumalik si Ristada kay Arya upang ipahayag ang kanyang hindi kasiyahan sa walang tigil at masigasig na ehersisyo ni Seiya. Binanggit niya ang hirap ng pagtatangkang iligtas ang isang mundong may ranggong S. Bukod dito, ipinapahayag niya ang kanyang hangarin na makamit ang kagalang-galang na katayuan ng isang mataas na ranggong Diyosa, katulad ni Arya. Gayunpaman, mapagpakumbabang pinapayuhan siya ni Arya na huwag siyang tingnan bilang inspirasyon. Sa kabila ng matagumpay na pagliligtas sa 300 mundo, may isang birang na mundo na hindi niya nailigtas. Sa kabila ng lahat, ang mundong ito ay itinuturing na isa sa pinakamadaling iligtas. Gayunpaman, bilang resulta ng kanyang pagkakamali, naranasan niya ang kabiguan, na patuloy na bumabagabag sa kanya hanggang sa ngayon. Ang pag-uusap ay biglang naputol nang pumasok si Seiya sa silid na naghahanap kay Rista. Si Arya ay naiwan sa estado ng pagkabigla, habang si Rista ay nakaramdam ng kaunting selos, na inaakalang nagkagusto na si Arya kay Rhea. Gayunpaman, ipinakilala lamang ni Arya ang kanyang sarili sa kanya at tinanong ang dahilan ng kanyang presensya. Sinabi ni Seiya sa kanila na hindi na siya umaasa lamang sa mga push-up at squat para mag-level up, na labis na ikinatuwa ni Rista. Ipinapahiwatig nito na mas utok na siya sa pakikipaglaban sa mga halimaw kaysa sa pagsasanay. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido si Seiya at ipinahayag ang kanyang mga alalahanin tungkol sa mataas na antas ng panganib na kasangkot. Humiling siya kay Rista na gumawa ng gym gear para magamit niya, ngunit tumanggi siya. Ipinaliwanag na maaaring umabot siya sa puntong hindi na siya makaka-level up pa. Iminungkahi ni Arya na maghanap siya ng isang Diyos mula sa banal na kaharian at humingi ng kanilang gabay at pagsasanay. Dinala nila siya kay Cerseus, ang banal na Thalam, isang masigasig na mandirigma na palaging nag-eehersisyo. Humihingi ng tawad si Cerseus dahil hiniling ni Arya na sanayin si Seiya. Sinabi niya kay Seiya na mahigpit ang kanyang regimen sa pagsasanay, ngunit nagpakita si Seiya ng hindi magalang na pag-uugali. Gayunpaman, mabilis na binago ni Seiya ang takbo ng usapan sa pamamagitan ng matibay na pagsasabi na hindi niya papayagang sumuko si Cerseus sa kalagitnaan ng pagsasanay. Nagsimula sila ng isang hamon. Sa unang araw, natagpuan ni Rista ang kanyang sarili sa silid kainan kasama si Cerseus. Tinanong niya ang tungkol sa progreso ni Seiya, at sumagot siya na maayos naman si Seiya, kahit na nahihirapan pa rin itong makasabay sa kanya. Sa ikalawang araw, muling nakatagpo siya kay Cerseus. Napansin niya na tila siya ay medyo mas nababahala. Nang magtanong siya tungkol sa kanyang progreso at pagsasanay, sumagot siya ng may galit. Sinabi niya sa kanya na si Seiya ay nagkaroon ng mas malaking kapangyarihan. Gayunpaman, idinagdag niya na kung magagamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan, madali niyang matatalo si Seiya. Ang pagbubunyag na ito ay ikinagulat ni Rista, dahil hindi niya inaasahang natalo na ni Seiya si Cerseus. Sa ikatlong araw, natagpuan niya si Cerseus na nakaupo mag-isa sa isang sulok ng silid kainan, halatang malungkot at nag-aalala. Lumapit siya sa kanya at tinanong kung ano ang maaaring nangyari. Bilang tugon, si Cerseus ay naging halatang nababahala at nagpakita ng pagkabigo. Sinasabing hindi umuusad ang pagsasanay ayon sa inaasahan. Umalis siya na may malungkot na anyo, na nagdulot ng pag-aalala tungkol sa sitwasyon. Sa ika-4 na araw, nagdala si Rista ng pagkain upang ibahagi kay Cerseus, ngunit hindi niya ito matagpuan sa silid kainan. Habang naghahanap ng mga sangkap sa kusina upang maghanda ng pagkain para kay Seiya, natagpuan niya si Cerseus na nagtatago sa isang sulok at mukhang labis na natatakot. Nang magtanong siya tungkol sa sitwasyon, ipinaliwanag niya na siya ay kasalukuyang nagtatago kay Seiya dahil sa takot niya rito. Si Seiya ay walang tigil na nag-eensayo sa kanya araw at gabi, hindi siya binibigyan ng pahinga. Kahit na nalampasan na siya ni Seiya sa lakas, mayroon pa rin siyang pagnanais na ipagpatuloy ang pagsasanay. Bigla, natagpuan sila ni Seiya at dumating upang kunin si Cerseus para sa karagdagang pagsasanay. Gayunpaman, matigas ang ulo ni Cerseus at matibay ang kanyang pangako na hindi na muling makikilahok sa pagsasanay sa espada. Umabot pa siya sa puntong itinapon niya ang kanyang espada sa dagat. Inistorbo ni Arya ang kanilang sandali, sinasabi kay Rista na nais makipag-usap sa kanya ng dakilang Diyosa na si Ishtar. Umalis si Rista, iniiwan ang kawawang Cerseus na asikasuhin si Seiya. Ngayon, humihingi ng tulong sa kagalang-galang na Diyosa na si Ishtar,
Tinatanong niya ang tungkol sa progreso ng pagsasanay ni Seiya kasama si Rista. Sinabi sa atin ni Rista na nagpasya na si Cerseus na sumuko at hindi na gagamitin ang kanyang espada. Ishtar pagkatapos ay ibinulgar na si Cerseus ay dati isang tao na may mahinang puso. Ipinaliwanag niya na ang ilang tao ay may kakayahang muling ipanganak bilang mga Diyos, katulad ni Cerseus. Gayunpaman, sa prosesong ito, mawawala ang lahat ng kanilang mga alaala, bagaman ang mga damdaming malalim na nakaukit sa kanilang mga kaluluwa ay hindi kailanman tuluyang maglalaho. Ang kanyang pagsasanay kay Seiya ay malamang na nagdulot ng paglitaw ng mga damdaming iyon. Matapos magbigay ng mahalagang paliwanag, ipinaalam ni Ishtar kay Rista na kailangan nilang magtungo sa lungsod ng Samael. Ang clairvoyance ni Ishtar ay nagpakita na ang mga puwersa ng Panginoon ng demonyo ay nasa bingit ng pag-atake sa lungsod. Ipinaalam niya kay Rista na makakatagpo sila ng mga kaalyado doon na makakatulong sa kanilang misyon na iligtas ang mundo. Sa isip ang impormasyong ito, naglakbay si Rista upang hanapin si Seiya, buong pusong determinado na kumbansihin siyang sumama. Gayunpaman, nang matagpuan niya ito, natuklasan niyang malupit na pinapalo ni Seiya si Cerseus. Sa kabutihang palad, handa na si Seiya na umalis sa pagkakataong ito. Bago umalis, binanggit niya ang kanyang karaniwang catchphrase, at si Cerseus ay lubos ng traumatized. Pagdating nila sa lungsod ng Samael, nasalayan nila ang isang nakababahalang tanawin. Maraming mamamayan ang nagmamadaling tumatakas, pinapagana ng nalalapit na banta ng papalapit na hukbo ng mga patay na buhay. Tinanong ni Seiya si Rista tungkol sa mga paraan upang mapuksa ang mga patay na buhay, at ipinaliwanag niya na ang tanging epektibong paraan ay ang paggamit ng banal na tubig at pagsasagawa ng mga pag-atake ng apoy. Pumunta sila sa isang kalapit na tindahan upang bumili ng banal na tubig. Nais ni Seiya na bumili ng 1,000 bote, ngunit tumanggi ang may-ari dahil sa kakulangan ng banal na tubig, na halos humantong sa isang alitan. Nakialam si Rista, na nagresulta sa kanila na nagpatuloy sa simbahan ng bayan, ayon sa payo ni Ishtar na makakatagpo sila ng mga bagong kaalyado doon. Gayunpaman, si Seiya ay walang interes. Pagdating nila, mainit na tinanggap ng isang pari, isang madre, at 2 batang inapo ng Dragonkin ang mga bisita, na may pagmamalaki sa kanilang dugo ng mga dragon. Biglang ibinuhos ni Seiya ang banal na tubig sa pari habang nagpapakilala ito. Pinagsabihan siya ni Rista, na nagdulot ng pagpapalambot ng balat ng pari. Nalaman na siya ay isang undead na tagapag-impluensya na ipinadala ni Death Magla, isa sa 4 na makalangit na hari ng Panginoon ng mga demonyo. Ang 2 kaalyado ay handang makipaglaban sa undead, ngunit mabilis na ginamit ni Seiya ang kanyang sobrang bilis na teknik upang hiwain ang mananakop bago pa man sila makapag-react. Tinanong ni Rista si Seiya kung paano niya nalaman na ang ama ay isang patay na buhay. Ipinaliwanag ni Seiya na gumamit siya ng lohikal na deduksyon, dahil ang ama ay tila pinakamatanda sa grupo at tiyak na mamamatay. Bilang resulta, nagpatupad siya ng mga hakbang pangkaligtasan sa pamamagitan ng paglalagay ng banal na tubig. Ginawa niya ito dahil gusto niya, at siya ay pinalad. Ang paliwanag ay biglang pinutol ng isang undead na mananakop, na nagsiwalat na isang napakalaking hukbo ng mahigit 10,000 undead ang papalapit sa lungsod na may layuning lipulin ito kinabukasan ng umaga. Nagpasya si Seiya na alisin siya, at si Rista, na alam kung ano ang mangyayari, agad na inilabas ang lahat mula sa simbahan. Tulad ng inaasahan, winasak ni Seiya ang buong simbahan gamit ang isang makapangyarihang pag-atake ng apoy. Pagkatapos ng pagkawasak ng simbahan, nahimatay ang madre. Samantala, 2 individual, sina Mash at Alulo, ay nagpakilala bilang isang batang mandirigma at isang maliit na salamangkero, ayon sa pagkakabanggit. Nagbuhos din si Seiya ng banal na tubig sa kanila bilang karagdagang pag-iingat upang matiyak na hindi sila mga patay na nabubuhay muli, ngunit lumabas na sila ay normal. Gayunpaman, agad silang pinawalang bisa ni Seiya matapos suriin ang kanilang mga estadistika, sinasabing ang kanilang mababang antas ay hindi magiging malaking tulong. Idinagdag ni Seiya na hindi nila naramdaman na ang pari ay isang undead, at sa kalaunan ay magiging hadlang ito sa kanilang pag-unlad. Si Bash ay nagalit dito, dahil malapit na niyang hamunin si Seiya upang patunayan ang kanyang sariling lakas. Ang mga sundalo, na narinig ang pagsabog, ay ininterrupt ang kanilang pagtatalo at dumating sa lugar upang hanapin ang taong responsable sa pagwasak ng simbahan.
Ang madre ay dumating upang ipagtanggol si Seiya, ipinaliwanag na ang pagsabog ay talagang dulot ng zombie na ama. Binibigyang diin niya ang agarang panganib na dulot ng isang hukbo ng mga patay na buhay. Binanggit niya na mayroon silang isang Diyosa at isang bayani, sina Seiya at Rista, na magliligtas sa kanila. Ang mga sundalo, na nagbabayad ng kanilang respeto, ay humihiling sa kanila na asikasuhin ang hukbo ng mga patay. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, sinamantala ni Seiya ang pagkakataon na humingi ng gantimpala kapalit ng kanyang tulong sa lungsod. Ang mga sundalo ay ipinaalam ng kanilang kapitan na bibigyan sila ng malaking gantimpala ng imperyo kung magtatagumpay sila sa pagliligtas sa lahat. Si Seiya ay tiwalang nagdeklara na siya ang bahala sa pag-aalaga sa lahat ng mga patay na nilalang, na sinasabi na hindi niya kailangan ng tulong mula sa sinuman. Inutusan niya si Mash, si Lulo, at ang mga sundalo na manatili sa likuran at protektahan ang natitirang mga mamamayan. Gayunpaman, hindi masyadong nasisiyahan ang batang mandirigma sa ideyang ito at pinili niyang huwag sumunod sa utos, nagpasya siyang umalis. Si Seiya ay lumipad patungo sa lokasyon ng hukbo ng mga patay gamit ang kanyang kakayahang lumipad, bago umalis. Inutusan niya si Rista na maghintay sa kanya sa inn, ipinaliwanag na hindi siya kakailanganin. Sa galit na nagpapalakas sa kanyang mga kilos, ginagamit niya ang banal na kaayusan na nagbibigay ng karagdagang kapangyarihan sa mga Diyos at Diyosa, na nagpapahintulot sa kanila na tulungan ang kanilang mga bayani. Sa paggawa nito, ina-activate niya ang sarili niyang kakayahang lumipad at nagkakaroon ng mga pakpak na kahawig ng sa isang anghel. Sinubukan niyang sundan siya, pero kahit gaano pa siya magsikap, hindi niya siya maabot at hindi nagtagal ay napagod na siya. Sa pagdapo ng kanyang mga mata sa sitwasyon, nagpasya si Seiya na siya mismo ang buhatin siya, mabilis na lumipad sa hangin. Gayunpaman, ang mabilis na paglalakbay na ito ay nagresulta sa kanyang pagkakapabayaan, na ang kanyang mga pakpak ay naging pira-piraso pagdating nila sa kanilang destinasyon. Sa pagmasid sa nakakatakot na hukbo ng mga patay, napagtanto ni Seiya na ang pinaka-epektibong paraan upang mapigilan ang banta ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga pampasabog. Gayunpaman, sinabi ni Rista sa kanya na sa mundong iyon, walang mga eroplano at bomba. Gayunpaman, kumpiyansa si Seiya na nagkaroon siya ng bagong kakayahan, at nagpatuloy na magpatawag ng isang maliit na meteor na tila wala namang pinagmulan. Pagkatapos, itinapon niya ito patungo sa kaaway na kahawig ng mga ginawa ni Mother. Bilang isang natural na resulta, ang malaking pagkawasak ay epektibong nagwawasak sa hukbo ng mga patay. Tinanong ni Rista kung paano niya nakuha ang kasanayang iyon, at sumagot siya na nakatanggap siya ng isang bisyon habang nag-eensayo kasama si Cerseus. Gayunpaman, tulad ng dati, nanatiling maingat si Seiya at nagpalabas ng isa pang meteor, winasak ang buong hukbo at sa huli ay nailigtas ang buong lungsod. Nagsimula siyang magreklamo tungkol sa spell na kumakain ng kanyang HP, pero napagtanto ni Rista na hindi man lang umabot sa isang kapat ng kanyang HP ang nagamit ni Seiya. Pagkatapos ng matagumpay na misyon at kanilang pagbabalik, sinabi ni Alulo kay Rista na hindi niya mahanap si Mash. Gayunpaman, pinapakalma siya ni Rista at sinabing huwag mag-alala, ipinaliwanag na wala ng panganib para kay Mash dahil wala ng undead army. Gayunpaman, nagpasya si Rista na humingi ng tulong kay Seiya sa paghahanap kay Mash. Natagpuan nila si Seiya sa kanyang silid, lubos na abala sa kanyang pananaliksik sa mga teknik ng pagsasama upang mapabuti ang kanyang mga sandata at kagamitan. Nagbigay siya ng ebidensya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kakayahang pahusayin ng isang bakal na espada gamit ang buhok ni Rista, na nagresulta sa paglikha ng isang platino na espada. Hindi siya komportable sa paraan ng paggamit sa kanyang buhok, pero kailangan niyang tanggapin ito. Ang kanilang pagpupulong ay biglang naputol nang dumating ang isang babae, nagdadala ng isang mahiwagang pakete na partikular na nakapangalan kay Seiya. Mayroong isang malaking salamin sa loob na biglang dumilim, na nagre-reflekta sa silhouette ng isang binata na nakatali sa isang upuan. Ang mga babae ay natatakot sa simula, ngunit kalaunan ay napagtanto nila na si Mash ang pinapahirapan ni Death Magla. Bukod dito, si Death Magla ang nagpadala sa kanila ng salamin, isang kahangahangang aparato na kayang magpakita ng mga imahe mula sa malalayong lugar. Nais niyang ipakita ang kanyang plano para sa paghihiganti sa pamamagitan ng pagpatay kay Mash sa harap nila bilang tugon sa pagkawasak ng kanyang hukbo. Nang malapit ng wakasan ni Death Magla ang buhay ni Mash,
binigyan niya si Mash ng pagkakataong magsalita ng kanyang huling mga salita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinili ni Mash na ipahayag ang kanyang paghanga at pasasalamat kay Seiya para sa kanyang kahangahangang nagawa na puksain ang buong hukbo ng mga undead na nilalang mag-isa. Sa isang kritikal na sandali, habang malapit nang ipadala ni Death Magla si Seiya sa kabilang buhay, agad na inutusan ni Seiya si Rista na mabilis na buksan ang isang portal patungo sa kaharian ng mga Diyos. Kumpiyansa si Death Magla na hindi kayang abutin ng espada ni Seiya siya. Gayunpaman, mahusay na ginamit ni Seiya ang kanyang mahiwagang espada na kayang pumutol ng dimensyon at matagumpay na pinutol ang kamay ni Death Magla, na nagbigay sa kanya ng karagdagang oras. Pumasok si Seiya sa portal at ipinaalam kay Rista ang pagkakaiba ng oras. Ipinaliwanag na bibigyan sila nito ng pagkakataong iligtas si Mash. Gayunpaman, mayroon lamang silang 15 minuto sa kanilang mundo, na katumbas ng 10 segundo sa totoong oras, upang mahanap si Mash at iligtas siya. Iminungkahi ni Rista na pumunta sila kay Ishtar upang itanong ang lokasyon ni Mash, at binalaan niya si Seiya na magpakabait. Gayunpaman, hindi pinansin ni Seiya ang kanyang payo. Isinabi ni Ishtar sa kanila na ipinagbabawal ng mga patakaran ang labis na tulong mula sa tao. Gayunpaman, sumagot si Seiya na magbubukas lamang siya ng portal para sa kanila, katulad ng ginawa niya para sa lahat ng ibang Diyosa. Ang dakilang Diyosa ay kumbinsido at kalaunan ay ibinulgar ang kinaroroonan ni Mash at Death Magla sa kanila. Humiling si Seiya na buksan niya ang isang portal direkta sa harap ni Death Magla, at pumayag siya. Sa sandaling iyon, dumating si Seiya at mabilis na ibinahagi ang kanyang plano kay Rista. Nais niyang harapin si Death Magla habang inililigtas niya si Mash. Agad na inatake ni Seiya si Death Magla, na epektibong pumihil sa kanya na makasakit pa kay Mash. Mabilis na ginamo ni Rista si Mash, habang ang atake ni Rhea ay hindi naging epektibo laban kay Death Magla, na agad na nagtakip sa sarili. Nagpatawag si Death Magala ng isang halimaw na may Phantom Fire attribute na hindi tinatabla ng lahat ng atake maliban sa mga ginamitan ng Ice Magic. Ang mga atake ng apoy ni Seiya ay hindi epektibo laban sa halimaw. Sa kabila ng tila pagkatalo niya, matalino niyang ginamit ang isang blunt skill gamit ang kanyang kamao upang i-freeze ang multo. Inaasahan na ni Seiya ang kinalabasan na ito at naghanda siya ng isang amuleto para sa layuning ito. Gamit ang kanyang apoy na atake, matagumpay niyang tinalo si Death Magla, ang multo na halimaw, na naging mahina matapos mawala ang kanyang alaga. Ang tagumpay na ito ay nagbibigay daan sa kanya na maghiganti para sa pinsalang idinulot kay Mash. Pagkatapos, gumaling si Mash at kinilala ang pambihirang kapangyarihan ni Seiya. Mapagpakumbabang humiling siya na maging alagad ni Seiya, na sinagot naman ni Seiya na malaya si Mash na gawin ang nais niya basta't handa siyang akuan ang responsibilidad sa pagdadala ng mga gamit ni Seiya. Masigasig na ipinahayag ni Mash ang kanyang kagustuhang ipakita kay Seiya ang Dragon's Den. Ipinaliwanag niya na 16 na taon na ang nakalipas, isang maalamat na dragon mula sa langit ang nagdala sa kanila ni Alulo, at inutusan silang makipagtulungan sa isang dakilang bayani. Ang kanilang misyon ay talunin ang mga puwersa ng kasamaan at sirain ang isang mahiwagang selyo upang makuha ang isang makapangyarihang sandata. Si Rista ay puno ng kasiyahan sa ideya at masiglang hinikayat si Seiya na kunin ang sandata upang mapalakas ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, matigas ang ulo ni Seiya na unahin ang kanyang pagsasanay upang mag-level up bago makilahok sa anumang iba pang aktibidad. Sila'y naglakbay patungo sa banal na kaharian, kung saan natagpuan nila si Cerseus. Malalim na naapektuhan siya ng kanyang nakaraang enkwentro kay Seiya at nagpasya siyang isuko ang kanyang espada at tahakin ang sining ng pagluluto. Humiling si Seiya na sanayin niya si Mash upang mapahusay ang kanyang kasanayan sa espada, at masayang pumayag si Cerseus. Napagtanto niya na sa halip na si Seiya ang sanayin, si Mash ang kanyang sanayin, na sa tingin niya'y madali niyang mapapabagsak. Pagkatapos, nilapitan nila si Heschaka, ang Diyosa ng apoy, at mapagpakumbabang humiling na ipasa niya ang kanyang kaalaman sa mahika ng apoy kay Alulo. Ang Diyosa ay mapagbigay na pumayag, na sinabing responsibilidad ng mga Diyos na tulungan ang mga bayani sa kanilang misyon na iligtas. Bago magpatuloy, inutusan ni Seiya si Rista na maghanap ng sinumang makapagbibigay ng pagsasanay para sa kanya. Sa isang biglaang pangyayari, natagpuan ni Rista ang kanyang sarili na nakabangga kay Valkyrie,
ang matinding diyosa ng pagkawasak. Sa madaling salita, nagpakita siya ng isang antas ng agresyon. Sa simula, sinubukan niyang atakihin si Rista, pinapababa ang kanyang pagkatao bilang isang pangatlong uri ng diyosa. Gayunpaman, nagbago ang kanyang pananaw nang malaman niyang si Rista ang may responsibilidad na iligtas ang isang world-ranked S. Dahil dito, nagsimula siyang magpahayag ng paghanga kay Rista at makipag-ugnayan ng hindi naaangkop. Nakita ni Seiya ang lahat ng ito at nagpasya na si Valkyrie ang magtuturo sa kanya. Gayunpaman, pinagtalunan ni Rista na imposibleng mangyari iyon dahil may kakayahan si Valkyrie na agad na patayin ang sinumang makikipag-usap sa kanya ng may kaabangan. Hindi natitinag, lumapit si Seiya kay Valkyrie ng may kumpiyansa at hiniling na sanayin siya, na walang anumang palatandaan ng pag-aalinlangan. Sumiklab ang galit ni Valkyrie, at nasa bingit na siyang ganap na wasakin siya. Gayunpaman, biglang nagpakita si Arya at nakiusap kay Valkyrie na kalmayan ang sarili at huwag patayin si Seiya. Ipinaliwanag ni Arya na si Seiya ay isang natatanging bayani na tinawag upang iligtas ang isang mundo ng pinakamataas na antas, na kilala bilang S-ranked world. Sa wakas, pumayag na si Valkyrie na humupa, ngunit sa kondisyon na maaari niyang paluon si Arya mamaya. Pagkatapos ng hindi inaasahang pangyayari, iminungkahi ni Arya na si Adinela, ang diyosa ng digmaan, ang magiging perpektong tagapagsanay para kay Seiya. Si Adinela ay kilala sa kanyang kakaibang ugali, o mas tama, sa kanyang mataas na antas ng kabaliwan. Sumang-ayon si Adinela na sanayin siya at nagpatuloy na ipakita ang kanyang kilalang walang katapusang galaw ng espada. Sinasabi niya na ang kanyang pagsasanay ay napakahirap, hanggang sa puntong bibigay ang kanyang katawan bago ito matapos. Gayunpaman, sa kabila ng kawalan ng pag-aalala ni Seiya, nananatili siyang determinado na matuto mula sa kanya. Sa kanyang unang araw ng pagsasanay, nagsimula ng pagbutihin ni Mash ang kanyang kasanayan sa espada. Habang nagdadala ng pagkain si Rista kay Seiya, nakita niya si Adinela na nakaupo sa labas. Curious tungkol sa progreso ni Seiya, tinanong ni Rista si Adinela kung paano ang pagsasanay. Sumagot si Adinela na maayos naman, pero natatawa siya sa dedikasyon ni Seiya dahil palagi itong gustong mag-ensayo. Pagdating ng tamang oras, tinawag ni Seiya si Adinela na bumalik at mag-ensayo. Sa ikalawang araw, napansin ni Rista sina Seiya at Mash na nag-uusap sa cafeteria matapos umalis si Seiya kanina. Tinanong niya si Mash kung ano ang kanilang pinag-usapan at napagtanto na si Seiya ay may impluwensya sa batang mandirigma sa kanyang labis na maingat na pag-iisip. Pagkatapos, nang dalhan niya ng pagkain si Seiya, napansin niyang mas mukhang presentable si Adinela. Nang tanungin ni Rista ang dahilan ng pagbabago sa hitsura ni Adinela, sumagot si Adinela na ginawa niya ang pagbabago dahil nahihiya siya kapag nakikita siya ni Seiya na mukhang masama. Gayunpaman, mas mahalaga, tinanong ni Rista kung maari bang agad na ituro ni Adinela kay Seiya ang teknik ng walang katapusang espada dahil nakatakdang umalis sila kinabukasan. Sa kanyang gulat, sinabi ni Adinela na na-master na ni Seiya ito at itinuturing na henyo. Ayon sa kanya, si Seiya ang tanging tao na kanyang kinilala. Nagsisimula ng mapansin ni Rista ang ilang mga nakakabahalang senyales sa sitwasyong ito. Sa ikatlo at huling araw ng pagsasanay, pumunta si Rista upang sunduin sina Mash at Alulo. Napagtanto niya na labis na nakinabang si Mash mula sa pagsasanay, dahil siya ay umangat ng malaki. Gayunpaman, si Alulo ay nalulungkot dahil wala siyang nakikitang pag-unlad sa kanyang mga antas. Sinabi sa kanya ng Diyos ang si Heschaka na hindi niya kayang maramdaman o gamitin ang kapangyarihan ng apoy na mahika. Ang pangunahing dahilan ay kailangan ipanganak ka na may talento para gamitin ito, at sa kasamaang palad, wala si Alulo ng ganitong talento. Pagkatapos, nakipagkita sila kay Seiya sa lobby. Naghihintay siya kay Adinela dahil sinabi nito na may ibibigay siya sa kanya. Nang sa wakas ay dumating siya, agad siyang nagmadaling yakapin si Seiya. Lahat ay nagulat sa kanyang kapansin-pansing hitsura. Nagbihis siya at talagang napakaganda niya. Ipinapahayag ni Adinela ang kanyang pagmamahal kay Seiya at humihiling na palagi siyang makasama. Umabot pa siya sa paggawa ng cake na puno ng pagmamahal at inaalok ito sa kanya. Ngunit si Seiya, ang walang emosyon na halimaw, ay hindi pinansin ang kanyang kilos, sinasabing hindi niya nauunawaan ang kanyang mga intensyon at nakakadiri ang kanyang cake.
Ang pagtanggi ay nagtulak kay Adinela sa isang estado ng kabaliwan, na nagdulot sa kanya na ilabas ang kanyang galit at sirain ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Gayunpaman, nananatiling kalmado si Seiya at mahinahong inutusan si Rista na buksan ang isang portal para sa kanilang pag-alis. Sa mundo ng Geobrand, ang grupo ay nagsimula ng isang paglalakbay upang hanapin ang nayon ng dragon. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo ang mga tauhan ng iba't ibang mga halimaw. Madaling tinalo ni Seiya ang mga ito gamit ang kanyang bagong natamong kapangyarihang magpatawag ng Phoenix, na agad na nagwawasak sa anumang malapit na halimaw. Ang moral ng Shorty ay bahagyang nabawasan dahil sa kanilang kawalang kakayahang talunin kahit isang halimaw sa kabila ng kanilang mga bagong kakayahan. Sinubukan ni Rista na basahin ang kanyang mga stats, ngunit mahusay niyang ginamit ang fake-out ability upang hindi niya makita ang mga ito. Nagpatuloy siya at nilaro-laro ang kanyang mga mata, na nagdagdag ng masayang twist sa kanilang interaksyon. Pagkatapos, nagpunta sila sa tindahan ng mga duwende para bumili ng mga sulo. Tulad ng inaasahan, ipinahayag ni Seiya ang kanyang kagustuhang bumili ng napakaraming 500 sulo. Gayunpaman, nakialam si Rista at pinaniwalaan siyang magkasya na lang sa 5. Salamat sa mga simbolo sa mga kamay ng Dragonkin, sa wakas ay nakarating sila sa Dragon Den. Habang papalapit na silang buksan ang mahiwagang selyo sa pinto, na nagsisilbing proteksyon nito, nagulat si Seiya sa lahat sa paggamit ng kanyang kapangyarihan upang atakihin at sirain ang pinto. Ang hindi inaasahang aksyong ito ay lalo pang nagpapababa sa morale ng grupo, dahil orihinal nilang plano na buksan ang pinto ng mano-mano. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, bukas naman ang pinto. Ang grupo ay nakarating sa isang portal, kung saan isang mahiwagang tinig ang nag-utos sa kanila na upang makarating sa Dragon Village at makuha ang makapangyarihang sandatang kanilang hinahanap, kailangan nilang tumayo sa loob ng bilog. Si Seiya ay nag-iingat at pinaghihinalaan na baka ito ay isang bitag. Nagpasya siyang maglagay ng butiki sa portal bilang kanyang unang eksperimento, at sa kanyang ginhawa, bumalik ang butiki ng walang pinsala. Pagkatapos makita ang tanawin na ito, nagpatuloy ang grupo sa pagpasok sa portal at mainit silang sinalubong sa kabila nito ni Lagos, isang dragon na tao ng parehong lahi ni Namash at Alulo. Ipinaalam ni Lagos sa kanila na nais makipagkita ng kanilang pinuno, si Levi, sa kanila. Habang naglalakbay sila, iniisip ng mga kabataan kung bakit sila mukhang iba sa iba pang miyembro ng kanilang uri. Ipinaliwanag ni Lagos na ang mga Draganos ay mga anak ng mga dragon at tao, nilinaw kung ano sila. Ang hitsura ng dragon ay maaaring mag-iba depende sa lakas ng dugo ng dragon sa loob nila. Maaaring magmukha silang isang dragon o isang tao, sa isang tuwirang paraan. Sinabi ni Seiya sa mga bata na sila ay mga hybrid ng tao at dragon na may pinahina na dugong dragon, na sa kasamaang palad ay lalo pang nagpapababa sa kanilang morale. Pagkikita nila kay Levi, sinabi niya sa kanila na, sa tulong ng Dragonkin, mayroon silang kakayahang talunin ang Demon Lord. Binigyan niya si Mash ng kakayahang magbago sa isang dragon sa kanyang sariling kagustuhan, na lubos na nagpapahusay sa kanyang mga estadistika at kakayahan. Nais ni Alulo na magkaroon ng parehong kapangyarihan tulad ni Levi, ngunit sinabi ni Levi sa kanya na hindi ito kinakailangan dahil ang kanyang papel ay may mas malaking kahalagahan. Si Alulo ay nakatakdang maging sandata na kayang talunin ang Demon Lord, Ixation. Upang makamit ito, kailangan niyang handang isakripisyo ang kanyang buhay. Ang mga bayani ay nagulat sa pagbubunyag na ito, lalo na si Mash. Ipinaliwanag ni Levi na nasakop na ng Demonkin ang malaking bahagi ng mundo, at ang pagkuha ng Ixation ay magiging posible lamang kapag pumanaw na si Alulo. Ipinahayag pa ni Levi ang kanyang inggit sa batang mage, at ang iba pang mga dragon ay nagpapakita rin ng kanilang paggalang sa pamamagitan ng pagyuko kay Alulo. Gayunpaman, sa kalaunan ay napagtanto ni Alulo na kailangan niyang maghandog ng sakripisyo upang mapabagsak ang Demon Lord, at siya ay pumayag. Nang maglaon, tumanggi si Rista na tanggapin ito. Nang malapit na niyang tanungin si Seiya para sa gabay, napansin niyang abala ito sa pagbili ng mga speed seeds. Pinayuhan siya ni Rista na unahin ang problema ni Alulo, ngunit tumugon si Seiya ng malamig, sinasabing dapat yakapin ni Alulo ang kanyang tunay na layunin. Ang mga salitang ito ay nagdulot kay Alulo ng luha, kaya't tumakbo siya palayo. Sa panahon ng seremonya para sa sakripisyo, isang napakagandang pagdiriwang ang naganap,
at ang ating mga bayani ay nakatanggap ng imbitasyon upang makilahok sa isang marangyang piging. May ilang batang alitaptap na nag-aalok ng mga biskwit kay Rista at Mash. Kinuha ni Rista ang mga biskwit, ngunit pinaghihinalaan niyang pinipilit ni Seiya si Mash na kainin ang mga ito, at dumating ang sandali na kailangang magsakripisyo ni Alulo. Ang pinuno ng dragon na nagpapaliwanag na upang makuha ang mahiwagang espada, kailangan niyang tumalon sa isang natatanging hukay kung saan ang kanyang buong pagkatao ay magsasama-sama, na magbubunga ng sagradong espada. Dahil dito, sinubukan ni Mash na iligtas si Alulo sa isang mapanganib na paraan, sa kabila ng mga puwersa ng kapalaran. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay napigilan ng mga gwardya, na nagdulot kay Alulo na umatras at talikuran ang kanyang kagustuhang maghandog ng sakripisyo. Tumanggap ang mga gwardya ng utos na itapon siya sa hukay. Gayunpaman, biglang pumasok si Seiya at walang kahirap-hirap na tinalo ang mga gwardya. Sinabi niya kay Alulo na hindi siya isasakripisyo dahil nagsisilbi siyang tagadala ng kanyang bagahe. Gayunpaman, sumagot si Rista na kung hindi magbabago si Alulo sa maalamat na espada, hindi nila matatalo ang demonyong Panginoon. Gayunpaman, sinabi ni Seiya sa kanya na walang garantiya na ang ganitong armas ay makakatalo sa demonyong Panginoon. Tumawa si Rista at magalang na tinanggap ang kanyang desisyon, na may kumpiyansa na nagsabing makakahanap sila ng alternatibong solusyon nang hindi umaasa sa espada. Habang ang ating mga bayani ay naniniwala na magiging maayos ang lahat, bigla silang napatigil. Ang hindi kanais-nais na pangyayaring ito ay nakita na ni Levi. Iyon ang dahilan kung bakit may idinadagdag na pampamanhid sa pagkain sa salusalo, kasama na ang mga biskwit. Bago pa man itapon si Alulo sa hukay, tumayo si Seiya na mukhang kalmado at composed. Nilunok niya ang lahat ng kanyang kinain ng maaga bilang isang hakbang pangkaligtasan. Matapos isaalang-alang ang mga pangyayaring naganap, nagpasya si Levi na harapin siya, dahil kinakailangan ito upang matupad ang kapalaran ni Alulo. Siya ay nag-transform, naging isang napakalaking dragon at lumipad patungo sa bangin kung saan sila naroon. Kumpiyansa niyang idineklara na ang kanyang mga kaliskis ay hindi matagos, kaya't hindi siya mapapinsala ng anumang pinsalang maaaring subukan niyang ipataw. Si Seiya ay buong kumpiyansa na nagpakita ng kanyang espada, nakilala bilang Dragon Killer, at inihayag na inaasahan na niyang makipaglaban sa isang dragon mula nang malaman niya ang kanilang destinasyon, ang Dragon Den. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kanyang kasalukuyang espada at pagdaragdag ng mga hibla ng buhok mula kay Mash, Alulo, at 100 hibla ng buhok mula kay Rista, na labis na ikinagalit niya. Si Seiya ay naglunsad ng atake kay Levi, na nagdulot ng malaking pinsala. Si Alulo ay tin-arget, ngunit si Seiya ay dumating upang iligtas siya. Sumasang-ayon si Levi sa hula at nagpatuloy sa pag-activate ng kwintas na sumpa na suot ni Alulo upang magdulot ng kanyang kapahamakan. Binalaan siya ni Seiya na alisin ang sumpa, ngunit nang tumanggi siya, inatake niya si Levi, na epektibong pinababa ang kanyang kapangyarihan ng kalahati. Tumangging sumuko, ginamit ni Levi ang kanyang buong kapangyarihan, bumuo ng isang di mapapantayang baluti na gawa sa mga kaliskis. Kinain ni Seiya ang speed seed na binili niya kanina at, gamit ang kanyang ekstrang espada, sinimulan ang atake kay Levi. Bagaman ang kanyang atake ay hindi nagdudulot ng malaking pinsala, ang kanyang layunin ay itulak siya sa hukay. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto ang kanyang plano at tiwala niyang inihayag na naalis na niya ang sumpa sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang espesyal na baluti. Gayunpaman, niloko niya ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na susubukan niyang lumipad palayo. Gayunpaman, naglunsad si Seiya ng isang makapangyarihang atake na nilamon ang kanyang mga pakpak sa apoy, na nagresulta sa kanyang pagbagsak sa hukay. Habang siya ay nahuhulog, ang sinumpang bagay na suot ni Alulo ay nagkabasag-basag. Mula sa hukay, isang espada ang lumitaw, na nagpakita na ito ay ang nagbago na si Levi. Sumagot si Seiya sa pagsasabing ngayon na ang kanyang laman ay nagbago na, tanging dugo lamang ni Alulo ang kinakailangan. Pinugutan niya siya, at sa gulat ng lahat, ang espada na kanyang ginamit ay nag-transform sa maalamat na sagradong espada, Ixajan. Ang makapangyarihang sandatang ito ay sinasabing susi sa pagkatalo sa demonyong Panginoon. Ipinahayag ni Seiya na ang sitwasyon ay panalo para sa lahat at tinanggihan ang ideya ng sakripisyo.
Pagkatapos nilang dumaan sa portal, napansin ni Rista na nais ni Mash at Alulo na magkaroon ng pribadong pag-uusap tungkol sa mga romantikong bagay. Naiintindihan ang kanilang pangangailangan ng pribadong usapan, magalang niyang iminungkahi na magpatuloy sila habang siya ay mananatili kasama si Seiya upang pag-usapan ang isang bagay. Tinanong ni Rista si Seiya kung ang lumitaw na espada ay talagang ang sinasabing alamat, dahil hindi niya makita ang anumang kapangyarihang nagmumula rito. Ipinahayag ni Seiya na minanipula at pinaganda niya ang isa sa kanyang mga espada sa harap ng lahat, na nagpalinaw sa kanila na ito ang tunay na espada. Ang layunin niya ay pakalmayan ang lahat. Ipinahayag ni Rista ang kanyang pag-aalala tungkol sa kanilang kakayahang talunin ang demonyong Panginoon gamit ang kanilang kasalukuyang pamamaraan. Gayunpaman, tinitiyak ni Seiya sa kanya na hahanapan niya ng ibang paraan upang makamit ang tagumpay. Humiling siya kay Rista na pangako ang itago ang tunay na mga pangyayari mula sa iba. Pagdating nila sa labasan ng nayo ng dragon, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na kaharap ang matitinding Imperial Knights ng Rose Guard. Ang pinuno ng Imperial Knights ay humiling ng kanilang tulong sa pagharap sa mga puwersa ng Demon Lord sa Fort Olga, dahil ang kanilang commander ay naroon na. Ang aming grupo ay pumayag na magbigay ng tulong. Gayunpaman, bago iyon, ipinaliwanag ng mga sundalo na kailangan nilang talunin si Bilbob, isa sa mga kaalyado na namumuno sa mga puwersa ng Demon Lord. Siya ay isang nilalang na may mga katangiang tao at langaw, at siya ang namumuno sa isang napakalaking hukbo ng mga langaw. Ang grupo ng mga bayani ay lumipad patungo sa lokasyon at natuklasan ang isang napakalaking kuta na pinamumugaran ng libu-libong langaw. Sa pagsusuri ng mga estadistika ni Bilbob, maliwanag na napakataas ng kanyang bilis. Bukod dito, napansin nila na ang kapitan ay nangunguna sa isang hukbo sa isang pagsalakay sa kuta. Gayunpaman, mabilis na pinapatay ng mga langaw ang mga sundalo sa pamamagitan ng pag-angat sa kanila at paghuhulog sa lupa, na nagdudulot ng lumalaking galit kay Mash. Gayunpaman, nagbabala si Seiya laban sa pagsasagawa ng atake sa oras na ito. Ipinaliwanag niya na ang mga langaw ay napakabilis, kumikilos sa mga bilis na lampas sa kakayahan ng mata ng tao na subaybayan. Sa ganitong kalagayan, ang pakikipag-konfronta sa kanila ay magiging walang kabuluhan at tiyak na magdudulot ng pagkatalo. Matapos ang trahedyang pagmasaker sa mga sundalo, nakatagpo sila kay Kapitan Rosalie. Nagbigay siya ng respeto sa mga nahulog na sundalo at pagkatapos ay iminungkahi na ipagpatuloy nila ang laban upang maghayganti para sa kanilang mga kasama. Gayunpaman, matalino nilang pinayuhan siya na muling magtipon at bumuo ng isang estratehikong plano bago gumawa ng anumang karagdagang hakbang. Pagkatapos magkasundo, ginabayan niya sila patungo sa Fort Alga, kung saan nakatakdang magkaroon ng pulong upang talakayin ang susunod na estratehiya laban sa kaaway. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan nila na ang mga puwersa ng Demon Lord ay hindi umaatake sa kuta dahil sa presensya ng Grand War Master, na kebalikat ng kapitan. Kilala na ang Grand War Master na may napakalakas na kapangyarihan na anumang pagtatangkang gawin ng kaaway na labanan siya ay magreresulta sa kanilang mabilis at tiyak na pagkatalo. Tinanong ni Seiya kung bakit hindi niya ginagamit ang kanyang napakalaking kapangyarihan upang talunin ang kaaway. Gayunpaman, isa sa mga sundalo ang nagpasabi na hindi makalabas ng kabisera ang War Master dahil sa isang hindi isiniwalat at nakakapangilabot na dahilan, na nag-iwan sa lahat ng may pag-aalinlangan. Bago simulan ang pagpupulong, kinuha ni Seiya ang inisyatiba na ilista ang lahat ng potensyal na banta o ang posibilidad na makatagpo ng mga kaaway sa loob ng kastilyo. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagsisikap na maghanap, wala silang natagpuan, at nagalit si Kapitan Rosalie. Matigas niyang sinabi na hindi kailangan ang pagpupulong dahil sila ng bayani ang haharap sa hamon ng mag-isa. Sumang-ayon si Seiya sa kanila at pinakalma sila na wala nang dapat ipag-alala sa pagpili ng estratehiya, dahil siya ang unang aalis upang simulan ang kanyang pagsasanay. Sinusuportahan siya ni Rista sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng pagkakaiba ng oras sa Divine Realm at paglilinaw na isang oras lamang silang mawawala. Gayunpaman, 3 araw talagang mag-eensayo si Seiya. Si Kapitan Rosalie ay nagalit sa pag-iisip na nais niyang iwanan sila, at nakikita siya bilang isang duwag. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Seiya na kinakailangan ang pagsasanay dahil napagtanto niyang hindi siya makapananalo laban sa mga langaw dahil sa kanilang kamanghamanghang bilis.
Ang pagkaalam na ito ay nagbigay daan kay Rosalie na isipin na nakita ni Seiya ang pagpatay sa kanyang mga sundalo nang hindi nagbigay ng anumang tulong. Sinubukan ni Richter na ipaliwanag na nagbalak silang magbigay ng tulong, ngunit sa kasamaang palad, huli na ang kanilang pagdating. Gayunpaman, ang tiwala ni Rosalie sa ating mga bayani ay unti-unting nawawala. Pinipilit ni Richter na kailangan lang nilang maghintay ng 1 oras para mag-ensayo at ipinapaabot ang kanyang taos-pusong pakikiramay sa pagkawala ng mga sundalo. Gayunpaman, nananatiling matatag si Kapitan Rosalie at ipinaliwanag sa Diyosa na ang pagdurusa ng kanyang mga sundalo ay labis na malupit, isang konsepto na maaaring mahirap para sa isang immortal na nilalang tulad niya na maunawaan. Pinutol ni Seiya ang kanyang mga reklamo at itinuro na siya lamang ang may pananagutan sa mga pagkamatay ng kanyang mga sundalo dahil sa kanyang desisyon na maglunsad ng atake ng walang anumang estratehiya. Ang pagtatangkang suntukin siya ni Rosalie ay sinalubong ng mabilis na depensa mula kay Seiya, na matibay na naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Bilang tugon, nagbigay siya ng isang malakas na sampal. Sa kabila ng patuloy na pagsubok ni Rosalie na hampasin siya, hindi sumusuko si Seiya. Mabilis niyang nahaharangan ang kanyang mga atake at gumanti, na nagresulta sa pamamaga ng mga pisngi ni Rosalie na parang sa isang hamster. Si Seiya ay matigas na tumangging humingi ng tawad kay Rosalie na matigas ang ulo, at bilang tugon, idineklara niyang siya na ang haharap sa halimaw mag-isa. Nagpatuloy si Seiya sa kanyang pagsasanay ayon sa plano na walang pakialam. Pagkatapos, umabot ang grupo sa banal na kaharian, kung saan ipinaliwanag ni Seiya ang dahilan sa likod ng kanyang ginawa na pagsampal kay Rosalie. Nilinaw niya na ang walang pag-iisip na pag-uugali ni Rosalie, na hindi sinasaalang-alang ang mga posibleng kahihinatnan, ay labis na nagalit sa kanya. Gayunpaman, tiwala si Seiya na mayroon siyang solusyon upang talunin ang mga langaw. Pagkatapos ay humarap siya kay Richter at tinanong kung may Diyos na kaugnay ng mga baril o proyektil na makakapagturo sa kanya ng teknik upang mapagtagumpayan ang mga langaw. Sinabi niya sa kanya na walang ganitong uri ng Diyos. Sa totoo lang, magugulat ako kung may ganitong Diyos. Dahil dito, naiwan siya sa pagpili ng mga pana. Ipinaliwanag niya na mayroon ito at dinala siya sa banal na gubat, kung saan naninirahan ang Diyosa ng pangangabayo, si Midas. Pagdating nila, hindi nag-aksaya ng oras si Seiya at agad na nagtanong tungkol sa anumang teknik na magpapahintulot sa kanya na makapagpalipad ng maraming palaso ng sabay-sabay. Gayunpaman, ipinaalam ng Diyosa sa kanya na walang ganitong teknik. Ang pinakamalapit na alternatibo na kanyang iminungkahi ay isang atake kung saan siya ay magpapalabas ng isang palaso, na magdudulot ng isang chain reaction na magreresulta sa maraming palaso na tatama sa parehong target. Matapos ipakita ang teknik kay Seiya, humiling siya na sanayin siya, sa kabila ng kanyang naunang pahayag na imposibleng matutunan ito ng isang tao. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na kailangan muna niyang matutong gumawa ng mahiwagang pana. Kung magagawa niya ang gawaing ito, pumayag siyang sanayin siya. Lumapit si Seiya kay Yululu at humingi ng kanyang tulong sa pag-aaral kung paano gumawa ng apoy na busog. Nang makita ang hamon, kumpiyansa si Yululu na sinabi sa kanya na hindi ito magiging madali. Spoiler alert, nagawa niya ito sa unang subok. Na-impressed sa kanyang mga kakayahan, nagpa siya si Midas na sanayin siya. Pagkatapos, nakatagpo si Richter kay Cerseus, na nagbigay alam sa kanya tungkol sa mapanganib na sitwasyon na kinahaharap ni Seiya. Ipinaliwanag ni Cerseus na ang kalagayang mental ni Adunila ay labis na lumala mula nang tanggihan siya ni Seiya. Siya ay naging lalong hindi matatag at labis na nagbabanta na saktan si Seiya, paulit-ulit na ipinapahayag ang kanyang pagnanais na pirapirsuhin siya. Pagkatapos matuklasan ito, nilapitan ng ating Diyosa si Arya upang ipaalam ang sitwasyon. Gayunpaman, kalmado ang tugon ni Arya, pinapakalma siya at sinasabing huwag mag-alala tungkol kay Adunila. Una sa lahat, wala siyang kakayahang patayin ang isang bayani na nakatuon sa pagliligtas sa mundo. Kahit na sa anumang paraan ay nagawa niya iyon, tiyak na maglalagay ng matibay na depensa ang bayani. Bukod pa rito, matibay ang kanyang paniniwala na walang negatibong kinalabasan na mangyayari. Bukod dito, habang magkasama sila, sinabi ni Arya kina Mash at Yululu na mayroon siyang kakayahang tulungan silang buksan ang kanilang sariling mga kakayahan. Gayunpaman, ipinahayag ni Richter ang kanyang hindi pagsang-ayon, na nagsasabing ang ganitong tulong ay katumbas ng pandaraya.
Gayunpaman, nilinaw ni Arya na ito ay isang simpleng pagsasanay lamang, dahil ang kanyang papel ay tulungan ng mga indibidwal na buksan at gamitin ang kapangyarihang mayroon na sila. Pagkatapos, bumisita si Riste kay Adunila. Pagkikita nila, agad na napagtanto ni Riste na lahat ng sinabi sa kanya tungkol kay Adunila ay totoo nga. Ang Diyosa, sa isang estado ng pagkabaliw, ay nagsimulang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Seiya. Tahimik na sumagot si Riste na siya ay nagbalik ng mag-isa, habang si Seiya ay nananatili sa ibang mundo. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido si Adunila. Nang lapitan ni Riste si Seiya upang ipaalam sa kanya ang balak ni Adunila na saktan siya at imungkahi na umalis sila, tahimik na sumunod si Adunila sa kanya at natagpuan ang lokasyon ni Seiya sa banal na gubat. Gayunpaman, bago pa man siya sumugod upang tapusin siya, si Seiya, na puno ng kumpiyansa, ay lumapit sa kanya at sinabi na mukhang medyo magulo ang kanyang buhok. Pagkatapos, maingat niyang inihiwalay ang kanyang buhok. Sa kabila ng kalupitan ng kanyang sinabi, ang paraan ng kanyang pagsabi nito ay nagkaroon ng malalim na epekto sa Diyosa, na nagbunsod sa kanya na magbago ng isip at sa huli ay patawarin siya. Ito ay pangunahing dahil sa katotohanang siya ay labis na umiibig pa rin sa kanya. Nabigla si Riste sa kung gaano kadali ni Seiya na harapin ang sitwasyon at nagpatuloy lang sa kanyang pagsasanay. Pagkatapos, ilang araw ang lumipas at nagpasya si Riste na bisitahin ang mga batang bayani upang suriin ang kanilang progreso sa pagsasanay. Natuklasan niya na si Mash ay nagkaroon ng kakayahang kontrolin ang kanyang kapangyarihan, na nagpapahintulot sa kanya na gawing bahagi ng katawan ng isang dragon ang anumang bahagi ng kanyang katawan. Kamakailan lamang ay nakuha ni Alulo ang isang bagong kakayahan na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang manipulahin ang pananaw ng mga tao sa oras. Nagpasya siyang ipakita ang bagong kakayahan na ito sa pamamagitan ng paggamit nito kay Mash. Una, pansamantala niyang pinabagal siya, at pagkatapos ay mabilis niyang pinabilis muli. Sa lahat ng progreso na aming nagawa, nagpapahayag si Riste ng pasasalamat kay Arya para sa kanyang tulong sa kanilang pagsasanay at sinisiguro sa kanya na magiging mas madali ang lahat mula ngayon. Binanggit niya na maayos ang pag-unlad ng pagsasanay ni Seiya sa pagmamabilis. Arya, na nag-aalala, tinanong kung dinala niya ito para mag-ensayo kay Midas. Kinatigan ito ni Riste, ipinaliwanag na siya ang nag-iisang Diyosa ng pagbaril. Ipinaliwanag ni Arya na si Midas ang itinuturing na pinakadelikado sa kanilang lahat. Ito ay dahil nagagalak siya sa pagdukot ng mga tinawag na bayani at pinapailalim sila sa sexual na pagkonsumo. Dahil dito siya naninirahan sa gubat. Binanggit din niya na ipinagbabawal ang mga ugnayang sexual sa pagitan ng mga Diyos at tao. Kung gagawin ni Seiya ang pagkakamaling iyon, ibabalik siya sa kanyang mundo at hindi niya mailigtas si Heibrand. Sa pagkatuklas na ito, napuno ng pangangailangan si Riste at mabilis na tumakbo upang hanapin si Seiya. Habang pumapasok siya sa gubat, napansin niya si Seiya sa isang delikadong sitwasyon. Si Midas, na nakatali sa isang puno, ay sinusubukang akitin siya. Nakiusap siya sa kanya na palayain siya sa pamamagitan ng pagbaril ng 3 palaso. Gayunpaman, hindi pinansin ni Seiya ang mungkahing ito at nagpasya na tapusin na ang kanyang panggugulo sa pamamagitan ng pagbaril ng isang palaso direkta sa kanyang noo. Si Midas ay nagalit at nagpasya na kumawala mula sa kanyang mga pagkakabihag. Sinubukan niya ulit na akitin si Seiya. Nang hindi siya magtagumpay na mapagtagumpayan siya, inilipat niya ang kanyang atensyon kay Mash. Nang malapit nang mawala ni Mash ang kanyang kawalang kasalanan, nakialam si Seiya at nahuli ang masamang Diyosa sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya ng 5 palaso. Ang hakbang na ito ay epektibong nagtatapos sa pagsasanay ni Mash, at tiyak na binanggit ni Seiya ang kanyang catchphrase, handang-handa. Pagkatapos, sila ay nagpatuloy upang harapin si Bilbob at ang kanyang hukbo ng mga langaw. Pagdating nila sa kuta, natuklasan nila na si Kapitan Rosalie ay naglakbay upang harapin siya ng mag-isa. Napilitang kumilos, mabilis silang nagmadali upang iligtas siya. Habang umaakyat si Rosalie sa tore, matalino siyang ginamit ni Seiya bilang panggulo habang tahimik na tinatangkang patumbahin si Bilbob. Gayunpaman, isang maliit na pagkakamali, marahil dulot ng isang kalbo na sundalo na nagdulot ng kaguluhan, ang nagdulot kay Bilbob na mapansin ang kanilang presensya. Hinawakan ni Bilbob ang kapitan at umakyat sa kalangitan, na may layuning ihulog siya sa kanyang kapahamakan.
Si Seiya, na walang ibang pagpipilian, ay inutusan si Rista na maging isang panggulo habang siya ay nagpapalipad ng kanyang mga palaso sa kaaway. Sa simula, napagtanto ng langaw ang panganib at nagpa siya itong lumipad ng mas mataas upang maiwasan ang pagbaril. Bago niya pakawalan si Rosalie, matalinong pinasaya ni Rista ang langaw sa pamamagitan ng pagkomento sa ganda ng araw. Ang panggugulo na ito ay nagbigay daan kay Seiya na matagumpay na matamaan ang langaw, kahit na ito ay nasa mataas na posisyon. Ang palaso ay matagumpay na pinilit siyang bitawan ang kapitan, at nailigtas siya ni Rista sa tamang oras bago siya bumagsak sa lupa. Samantala, kumpiyansa ang langaw na nagsabi na hindi matatalo ng mga mahiwagang palaso si Seiya, dahil ang kanyang bilis lamang ay higit na sapat upang makaiwas sa mga ito. Alam na ng langaw ang lokasyon ng pagbaril ni Seiya. Sa sandaling iyon, mahusay na nagpapaputok si Seiya ng maraming palaso, epektibong iniiwasan si Bilbob. Gayunpaman, habang nagmamayabang ang langaw tungkol sa bilis nito at sumugod kay Seiya, bigla itong napansin ang malaking butas sa kanyang dibdib. Binago ni Seiya ang mga palaso sa mga ibon ng Phoenix, na tumama sa kanya mula sa likuran, na nagdulot ng isang malaking pagsabog at sa huli ay nagresulta sa kanilang tagumpay laban kay Bilbob. Pagkatapos, ipinahayag ni Seiya ang kanyang pangangailangan sa tulong ni Namash at Alulo sa pagpapasaya sa iba. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang mapuksa ang natitirang mga langaw, na nag-iwan kay Mash at Alulo ng walang gawain na dapat gawin. Pinabilis ni Alulo si Mash, na mabilis na kinukolekta ang mga bangkay ng langaw. Matapos si Mash, sinimula ni Seiya na sunugin ang mga bangkay. Bago umalis si Rosalie, bastos niyang ipinaalam sa aming grupo ng mga bayani ang tungkol sa isang maalamat na baluti na matatagpuan sa templo malapit sa nayon ng Israel. Binibigyang diin niya na kailangan ni Seiya ang armadong ito upang mapabagsak ang demonyong Panginoon. Pagdating nila sa nayon, sinalubong sila ng nakababahalang tanawin. Ang nayon ay ganap na nawasak. Nagiging maliwanag na isang demonyong halimaw, na tinawag ng mismong tindero ng dwarf na nagbenta sa kanila ng mga sulo, ang responsable sa nakapipinsalang pangyayaring ito. Mukhang isa ito sa 4 na Demon Heavenly Kings na kilala bilang Summoner Kilkapul. Ginamit niya ang halimaw upang makuha ang maalamat na baluti, ngunit pagkatapos ay sinira ito upang pigilan si Seiya na magamit ito. Si Grista ay nababahala dahil wala silang legendary sword o armor. Habang nagpapaliwanag, inamin ng tindero na hindi niya nagawang harapin si Seiya. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang bilog at gumawa ng isang walang pag-iimbot na sakripisyo, tinawag ang Reaper Cross na si Tanavis. Ang sakripisyong ito ay hindi lamang ang kanyang sariling buhay, kundi pati na rin ang buhay ng kanyang pamilya at ng mga taga-Bukiri na kanyang pinatay dati. Dahil dito, nagkaroon ng isang matinding laban kung saan nahirapan si Seiya na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa napakalakas na Diyos. Gayunpaman, ang mga kasanayan ni Seiya ay sapat na upang matagumpay niyang maputol ang Diyos, na nagdulot ng paghahati nito sa dalawa. Inutusan ni Seiya si Grista na buksan ang isang portal patungo sa banal na kaharian bilang paraan ng pagtakas, at magkasama nilang matagumpay na nalampasan ang kaaway. Gayunpaman, maikli lamang ang kanilang kasiyahan, dahil si Krost, na may kakayahang maglakbay sa mga dimensyon, ay sinundan sila sa banal na kaharian. Tinanong ni Grista kung natuklasan na ni Seiya ang kahinaan ng Reaper, ngunit sa kanyang gulat, hindi pa niya ito natutuklasan. Nasa sitwasyon sila kung saan kailangan nilang tumakbo para iligtas ang kanilang buhay. Sa kabila ng walang tigil na pag-atake mula sa iba't ibang Diyos, napatunayan ni Krost na hindi matatalo habang madali itong nagre-regenerate at tinalo ang bawat Diyos ng sunod-sunod. Kahit si Adinela, sa kabila ng kanyang pinakamainam na pagsisikap, ay hindi siya natalo at sa huli ay nagdusa ng isang napakalupit na pagkatalo. Gayunpaman, isinasaalang-alang na ni Seiya ang posibilidad na ito, kaya nagpa siyang dalhin si Krost kay Valkyrie, ang diyosa ng pagkawasak at ang pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat. Kung hihilingin niya sa kanya na labanan ang halimaw, tatanggihan siya nito. Sa makatuwid, nagpa si Seiya na pasiklabon siya sa pamamagitan ng pagpapasira ng Reaper sa isang painting na ginagawa ni Valkyrie. Dahil dito, nagsimula siyang bugbugin si Krost. Gayunpaman, mabilis nilang napagtanto na hindi rin epektibo ang kanyang mga atake laban sa kanya. Napagtanto rin ito ni Valkyrie at pinili niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na teknik,
nakilala bilang Valhalla's Gate. Ang teknik na ito ay kinabibilangan ng pagtawag ng isang demonyo na pinto na epektibong nagtatrap sa kanyang mga kalaban magpakailanman. Sa wakas, ang tagapag-ani ay natalo. Gayunpaman, ang teknik na ito ay may kapalit dahil sinisip-sip nito ang lakas ng buhay ng gumagamit, na nagreresulta sa kanilang kamatayan. Bukod dito, hindi posible para sa isang tao na gamitin ang teknikong ito. Dahil dito, nagsimula ng magtiwala ng labis si Valkyrie. Sa kabutihang palad, ang mga Diyos ay immortal, kaya hindi sila nakakaranas ng kamatayan. Sa makatuwid, wala siyang nararanasan sa usaping kamatayan. Sa halip, nakakaranas siya ng kasiyahan mula sa sakit na kasama ng kanyang mga karanasan. Matapos masaksihan ang lahat, nilapitan ni Seiya ang Diyosa at ipinahayag ang kanyang pagnanais na sanayin siya nito. Partikular niyang hiniling na turuan siya ng teknik na kakaka-demonstrate lang niya. Gayunpaman, ipinaliwanag niya sa kanya na ang pagtuturo ng teknik sa isang tao ay imposibleng mangyari dahil magreresulta ito sa kanilang kamatayan. Si Seiya ay nagpilit na sanayin siya at sinabi na hindi nila malalaman kung imposibleng gawin ito hanggat hindi nila sinusubukan, na may pakikiramay sa kanya. Nagpasya si Valkyrie na sanayin siya at inutusan siyang makipagkita sa kanya sa kanyang lugar sa loob ng 10 minuto. Alam ng lahat kung saan ito patungo. Habang si Namash at Alulo ay nag-aensayo kasama si Arya, mahalagang tandaan na ipinakita ni Seiya kay Rista na nakakuha siya ng isang piraso ng maalamat na baluti na gawa sa napakatibay na materyal na kilala bilang adamantite. Pagkatapos, pinagsama niya ang piraso sa kanyang espada, na nagresulta sa paglikha ng adamantiter, ang espada na hindi matitinag. Bagaman maaaring hindi ito sapat upang tuluyang mapuksa ang demonyong Panginoon, maaari pa rin itong maging mahalaga. Si Rista ay puno ng kasiyahan at humadyas kay Seiya, ngunit magalang siyang humiling na lumayo siya dahil sa hindi kanais-nais na amoy. Ang kanyang kabaitan ay talagang pambihira para sa lahat. Ang nahihiyang Diyosa ay nagpasya na maligo. Habang papunta siya sa mga paliguan, nakasalubong niya si Circeus, na nooy umaalis. Sa pagkuha ng pagkakataon, mabilis niyang sinabi kay Circeus na ang dakilang Diyosa na si Ishtar ay naghahanap sa kanya. Ito ay pumipigil kay Rista na pumasok sa mga paliguan. Pagkatapos, ipinaalam ni Ishtar kay Rista na kailangan niya ang grupo ng mga bayani upang maglakbay patungo sa kabisera ng Gibran. Ang lungsod ay nasa bingit ng pag-atake ng huling hari ng mga demonyo, na pinamumunuan ang kanyang buong hukbo. Mahalaga para sa kanila na talunin siya. Matapos ipahayag ang kanyang saloobin, pinayuhan din ni Ishtar si Rista na maligo dahil sa amoy na parang suka. Pagkatapos, si Rista ay pumunta upang kunin si Namash at Alulo, na nag-e-ensayo kasama si Arya at ganap ng na-master ang kanilang mga kapangyarihan. Pagkatapos, binisita nila si Seiya, na abala sa isang natatanging sesyon ng pagsasanay kasama ang Diyosa Valkyrie. Bilang resulta, ang pag-uugali ni Rista ay nagiging katulad ng isang selosong kasintahan. Inamin niya kay Seiya na umabot siya sa puntong gumawa ng isang manika mula sa kanyang sariling buhok upang ipakita ito sa kanya. Ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng hindi komportableng pakiramdam kay Valkyrie at nagudyok sa kanya na magdesisyon na huwag nang makialam sa mga gawain ni Rista. Mash at Alulo ay nagbigay din ng kanilang opinyon na medyo labis ang manika. Gayunpaman, hindi pinansin ni Seiya ang kanilang mga alalahanin at nagpasya siyang itago ito, idinadagdag ito sa kanyang koleksyon ng mga pag-aari. Sinabi ni Rista sa kanila na kailangan na nilang umalis, ngunit hindi niya napansin ang isang mahalagang detalye. Hindi pa nasasabi ni Seiya ang kanyang paboritong linya tulad ng karaniwan niyang ginagawa. Pumunta sila sa kabisera at sinalubong ng tanawin ng libu-libong mga halimaw, handa at nakahandang sumalakay. Sa sandaling iyon, lumitaw si Eraser Kaiser, ang huling hari ng mga langit na demonyo, at humiling na ipadala nila ang kanilang pinakamakapangyarihang mandirigma. Habang si Seiya ay naghahanda ng umalis, lumitaw ang War Master at walang kahirap-hirap na tinalo si Eraser at ang buong hukbo nito gamit ang kanyang pambihirang kapangyarihan. Nagawa niya ang gawaing ito nang hindi man lang napapawisan. Pagkatapos ng labanan na tumagal ng mas maikli kaysa sa panahon na hindi nagkakasala si Ezra Miller, ipinakilala ng hari, na nakalimutan kong banggitin na siya ang hari, ang kanyang sarili sa ating grupo ng mga bayani.
Bigla siyang nakaramdam ng hindi maganda nang malaman na hindi makaalis ng kuta ang War Master dahil nagiging sanggol siya tuwing ginagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan. Agad na dumating si Rosalie sa lugar at inutusan ang mga sundalo na umalis. Nabanggit ko ba na siya ang anak ng War Master? Sa anumang kaso, ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ay sinumpa ng Panginoon ng mga demonyo matapos subukan siyang atakihin ilang panahon na ang nakalipas. Humiling siya na magkita sila sa kastilyo sa loob ng 2 oras, at pumayag ang grupo na mag-explore sa lungsod habang hinihintay ito. Gayunpaman, nagsimula ng ipagdiwang ng lungsod ang kanilang tagumpay. Iminungkahi ni Richter na mag-enjoy sila sa isang bar o casino. Gayunpaman, pinapahina ni Saya ang kanyang kasiyahan sa pagtanggi sa alok. Ipinaliwanag niya na nais niyang mag-focus sa paghahanda upang talunin ang demonyong Panginoon, dahil tila wala ng ibang handang tumanggap ng mahalagang gawaing ito. Habang naglalakad-lakad sa lungsod, nakatagpo si Saya ng isang nagtitinda ng mga halamang gamot. Tulad ng dati, nagpasya si Saya na bumili ng 1,000 nito. Naiinis si Rista sa sitwasyong ito dahil mayroon siyang kakayahang gumamit ng healing magic, na mas epektibo kaysa umasa sa mga halamang gamot. Bilang resulta, hinamon siya ng nagtitinda sa isang duelo. Sa huli, natalo si Riste dahil mas mabilis na nakapagpapagaling ang halamang gamot sa mga sugat. Sa kastilyo, ibinabahagi ni Rosalie ang kanyang taos-pusong pakiusap sa kanila. Hinimok niya silang magalang na tanggihan ang kahilingan ng kanyang ama na sumali sa kanilang misyon laban sa Demon Lord. Ipinaliwanag ni Rosalie na ang kanyang ama, ang War Master, ay malubhang may sakit, at ang kanyang oras ay nauubos na. Ipinahayag niya ang kanyang matinding pagnanais na pahalagahan ang bawat sandali na natitira kasama siya, na nagbabalik tanaw sa mga mahahalagang alaala na kanilang pinagsaluhan. Pagkatapos, habang ang grupo ay nakikipag-usap sa War Master tungkol sa mga estratehiya para salakayin ang kuta ng demonyong Panginoon, malinaw na sinabi na ni Ria na hindi siya tatanggap ng anumang tulong mula sa hari. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may isang sundalo na dumating at naghatid ng balita na ang mga nakaligtas mula sa hukbo ng demonyong Panginoon ay naglulunsad ng pag-atake sa lungsod. Nag-alok si Saya na makialam at pigilan sila, iniiwan si Rista na mag-isa kasama ang War Master. Ipinahayag ng War Master ang kanyang kagustuhang ipakita sa kanya ang isang kapilya. Ipinapakita ng War Master sa kanya ang kapilya, kung saan sinasamba ang mga Diyos. Tinanong niya ang dahilan sa likod ng walang hanggang pag-iral ng Diyos, na kung saan inamin ni Rista ang kanyang kakulangan sa kaalaman tungkol sa paksa. Ipinaliwanag niya na ang mga kaluluwa ng lahat ng Diyos ay nakaimbak sa isang silid sa makalangit na mundo kung saan hindi lumilipas ang oras. Kapag ang isang Diyosa ay nawawala ng kanyang pisikal na anyo, siya ay dinadala sa celestial na mundo, kung saan siya ay binibigyan. Upang linawin, ang kasalukuyang kaluluwa na pag-aari ni Rista ay hindi ang kanyang tunay na kaluluwa. Gayunpaman, ang kanyang tunay na kaluluwa ay nananatiling ligtas at protektado. Gayon din, kapag namatay ang mga bayani, sila ay ibinabalik sa kanilang orihinal na mundo. Ang ating Diyosa ay nababahala sa mga salitang binitiwan ng War Master, lalo na nang banggitin niya ang isang mahiwagang bagay na tinatawag na chain destruction. Lalong lumalala ang sitwasyon nang ipaliwanag niya na ang bagay na ito ay may kapangyarihang ganap na burahin ang mga kaluluwa ng mga bayani, na pumipigil sa kanilang muling pagsilang. Bukod pa rito, ang Demon Lord ay gumawa ng isang espada na kilala bilang God Eater, na may kakayahang iyon, at mapagbigay na ipinahiram ito sa kanya. Ipinaliwanag niya sa kanya na nang makatagpo niya ang Demon Lord, agad na napansin ng Demon Lord ang kanyang tunay na intensyon at kinilala ang kanyang matinding inggit sa hindi pagiging isang bayani. Bilang resulta, pinilit ng Demon Lord ang matanda na ipahayag ang kanyang katapatan. Ang War Master ay naglunsad ng atake sa kanya na may kasanayang umiwas sa kanyang mga atake ng may malaking liksi. Gayunpaman, siya ay nahuli rin sa huli. Sa kanyang desperadong sitwasyon, sumisigaw siya para kay Seiya. Sa sandaling malapit na niyang kunin ang kanyang buhay, dumating ang aming grupo kasama si Rosalie. Nabigla siya sa eksenang nagaganap sa harap niya, ngunit nagawa ni Seiya na iligtas si Rista sa tamang oras. Nang magtanong ang War Master kung paano nalaman ni Seiya ang panganib, simpleng sumagot si Seiya na sinuri niya ang lahat ng posibleng kinalabasan, tulad ng karaniwan niyang ginagawa. Bago pa man sila pumasok sa labanan, biglang inabot ng matinding karamdaman ang War Master.
Ang kanyang katawan ay humina at nalalanta, na nagpapahiwatig na siya ay nasa bingit ng kamatayan. Sa kwento, ang protagonista ay kumakain ng isang demonyong espiritu na orb na ibinigay sa kanya ng Demon Lord. Ang orb na ito ay hindi lamang nagpapasigla sa kanya kundi pinapalakas din ang kanyang mga kakayahan, na nagpapahirap kay Seiya na makasabay. Ang muling binata na protagonista, ngayon ay isang batang War Master, ay mabilis na nakakaangkop sa mga atake ni Seiya at epektibong nasasagupa ang mga ito. Gayunpaman, nalaman na may mga bigat si Seiya sa kanyang mga braso, at nang alisin niya ito, siya ay naging mas mabilis at mas agile. Ang pagtanggal ng mga bigat ay palaging napatunayan na makapangyarihan. Sa kanyang bagong natamong liksi, matagumpay niyang hinarap ang kanyang kaaway. Hiniling ni Riste kay Yululu na mag-cast ng mabilis na spell kay Seiya, ngunit ginawa na ito ni Yululu ng maaga ayon sa mga tagubili ni Seiya. Napansin ni Riste na muli na namang nagpapakita si Seiya ng kanyang karaniwang maingat na pag-uugali. Gayunpaman, bigla niyang napagtanto na hindi binanggit ni Seiya ang kanyang karaniwang catchphrase bago sila umalis. Ang pagkaalam na ito ay nagdulot sa kanya ng pag-aalala kung ang kanilang karaniwang gawain ay magpapatuloy pa rin ayon sa inaasahan. Sa gitna ng lumalalang labanan, gumawa si Seiya ng isang matapang na sakripisyo sa pamamagitan ng paggamit ng isang teknik na nakuha niya mula kay Valkyrie. Matalinong pinutol niya ang sarili niyang braso upang sabay na maputol ang braso ng matinding War Master, na nagdulot ng pagkabigla sa War Master. Sa wakas, natalo niya ang War Master sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang matibay na suntok gamit ang isa sa kanyang mga atake sa espada. Ang positibong aspeto ay pagkatapos ng labanan, matagumpay na naibalik ni Riste ang braso ni Seiya. Mapagpakumbabang iminungkahi ni Seiya kay Riste na dapat din niyang isaalang-alang ang pagpapagaling sa ama ni Rosalie. Tumanggi si Rosalie na alagaan siya dahil sa pagtataksil ng kanyang ama. Gayunpaman, iginiit ni Seiya na dapat niyang alagaan ito bago siya pumanaw. Gayunpaman, sumagot si Rosalie na hindi siya ang kanyang ama at siya ay isang kahihiyan sa imperyo. Sinampal siya ni Seiya muli, binibigyang diin na pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang ama, hindi na siya maririnig nito kahit pa sumigaw siya. Pinipilit niya siyang makipag-usap sa kanya bago pa manhuli na ang lahat. Bilang resulta, narinig ni Rosalie ang paghingi ng tawad ng kanyang ama para sa kanyang mga ginawa at ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya bago siya pumanaw. Pagkatapos, iniulat na pumanaw na ang War Master dahil sa katandaan, at si Rosalie ang humalili sa tungkulin ng pamumuno sa imperyo. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, nagising si Seiya, na natutulog ng 3 araw, at tinipon ang kanyang grupo. Ipinaalam niya sa kanila na bago simulan ang kanilang misyon upang harapin ang Demon Lord, maglalaan muna sila ng oras upang mag-enjoy. Excited sina Riste at ang mga shorties, kaya nagdesisyon silang mamili ng ilang mga bagay para ipagdiwang mamayang gabi. Samantala, napansin na umalis si Seiya sa lungsod mag-isa. Gayunpaman, nang dumating ang itinakdang oras para sa pulong, kapansin-pansin ang kawalan ni Seiya. Sa kabila ng paghahanap sa buong lungsod, wala silang natagpuang bakas niya. Nagpasya silang humingi ng tulong kay Ishtar. Gayunpaman, pagdating nila sa kanyang opisina, nagulat sila nang makita siyang umiiyak. Dinala niya sila sa silid kung saan nakaimbak ang mga kaluluwa ng mga Diyos, kung saan naghihintay si Ishtar sa kanilang pagdating. Sa isang tuwirang paraan, ipinaalam niya sa grupo na si Seiya ay naglakbay mag-isa patungo sa kastilyo ng Demon Lord. Nagtutol si Riste, sinasabing imposibleng mag-isa ang isang maingat na bayani tulad niya, lalo na't may potensyal na panganib ng chain destruction na maaaring magresulta sa pagkawala ng kanyang kaluluwa. Ipinaliwanag ng Diyosa na si Ishtar na si Seiya ay lumaban ng mag-isa upang protektahan sila. Mula pa sa simula, sa kabila ng kanyang ugali, palagi niyang inuuna ang kanilang kaligtasan. Dagdag pa rito, ipinaliwanag niya na hindi na kailangan pa ng karagdagang pagsasanay ni Seiya, dahil naabot na niya ang kanyang pinakamataas na antas mula ng kanilang pagbisita sa Dragon Village. Ito ang dahilan kung bakit niya itinago ang kanyang tunay na kapangyarihan. Naramdaman niyang naguguluhan siya nang mapagtanto niyang hindi na siya magiging mas malakas pa. Alam niya na sa kasalukuyan niyang antas ng kapangyarihan, hindi niya kayang talunin ang Demon Lord. Sa sandaling ito, isiniwalat ni Riste kina Mash at Yululu na hindi kailanman nagkaroon si Seiya ng Exhaustion Sword, at kasalukuyan din siyang walang baluti.
Ipinaliwanag ni Ishtar na nagpasya si Seiya na matutunan ang nakamamatay na kasanayan ng Valkyrie, na kilala bilang Gate of Valhalla. Ipinaliwanag ni Riste na unang tumanggi si Valkyrie na ituro ito, ngunit pinabulaanan siya ni Ishtar sa pagsasabing noong inistorbo siya ni Riste sa silid, tinatapos na nila ang seremonya ng pagwasak ng aura. Dagdag pa ni Ishtar na sa huli, nagpasya si Valkyrie na turuan siya matapos makita ang hindi matitinag na determinasyon ni Seiya na iligtas ang mundo. Naiwan si Riste na nagtataka kung bakit kumilos si Seiya sa ganitong paraan, na nagudyok sa kataas-taasang Diyosa na ipaalam sa kanya ang katotohanan tungkol sa nakaraang buhay ni Seiya. Si Seiya ay talagang tinawag bilang isang bayani ng Diyos sa isang siglo na ang nakalipas. Mayroon siyang grupo ng mga kaibigan, at isa sa mga pinakakapansin-pansing individual sa grupong iyon ay isang batang prinsesa na nagngangalang Channa. Kawili-wili, siya rin ang kanyang kapareha. Sa panahong iyon, nagpakita si Seiya ng mga kapansin-pansing pagbabago sa kanyang asal. Nagpakita siya ng kumpiyansa, mukhang mas relaxed, at palaging humaharap sa mga hamon ng may proaktibong pag-iisip. Wala siyang likas na pag-iingat. Nang hinirapan nila ang Demon Lord ng mundong iyon, halos hindi siya natalo ni Seiya, o iyon ang kanyang akala. Muling isinilang ang Demon Lord dahil hindi niya sinuri o inimbestigahan kung paano gumagana ang kanyang mga kapangyarihan. Sa dalawang buhay, pinatay niya ang kanyang kasama, ang Diyosa na si Arya at, sa trahedya, si Channa na buntis sa kanyang anak. Nagsimulang umiyak si Arya, nararamdaman ang responsibilidad sa mga pangyayaring naganap sa mundong iyon. Ang damdamin ni Riste ay bumuhos at nagsimulang damaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Nalaman niya na siya ang muling pagkakatawang tao ni Prinsesa Channa, at hindi niya alam, pinili niya si Rhea. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kanyang bagong kaalaman, naaalala niya ang lahat ng kanyang mga alaala. Ipinaliwanag ni Ishtar na kahit na hindi maalala ni Seiya ng tahasan ang mga alaala, ang mga damdamin ng pagsisisi ay nakaukit ng malalim sa kanyang kaluluwa. Nang tawagin siya nito, ang mga damdaming iyon ay nagmaterialize bilang isang salita, na nagkataong, properties, ang salitang binanggit niya sa simula. Sa pagmasid sa sitwasyon, napagtanto niya na siya ay naunang tinawag, ngunit sa kasamaang palad, ito ay nagresulta sa kabiguan. Sa kabila ng mga pagtatangkang pigilan siya ni Arya, nagpasya pa rin siyang tulungan si Seiya sa tulong ng dalawang Dragonkin. Kahit nalabag ito sa mga patakaran, pinili ni Ishtar na baliwalain ang katotohanang nagbukas siya ng portal patungo sa pugad ng demonyo, dahil humanga siya sa kanyang hindi matitinag na determinasyon. Nang makarating sila sa kastilyo ng demonyo, natuklasan nila na dumating na si Seiya at ginagamit na ang pintuan ng Valhalla upang talunin ang demonyo. Sa kasamaang palad, lumala ang sitwasyon nang ilabas ng Demon Lord ang kanyang buong kapangyarihan at gumawa ng desperadong pagtatangkang makawala mula sa sinumpang gate. Sinubukan ni Seiya na gamitin ang kanyang espada upang itulak ang Demon Lord pabalik sa gate, ngunit sa kasamaang palad, hindi epektibo ang espada dahil hindi ito eksasyon. Nagpatuloy si Seiya at naglunsad ng walang tigil na serye ng mga atake. Kinuha niya ang wrist idol na ginawa gamit ang kanyang buhok, at ginamit ito upang i-synthesize ang espada na may mga spike ng Valhalla. Gamit ang espada ng ilalim ng lupa, matagumpay niyang tinalo ang Panginoon ng mga demonyo, na nagdulot sa pintuan na lubos na lumunin ang natalong nilalang. Matapos talunin ang Demon Lord, siya ay nagsimulang dumyugo ng labis dahil sa recoil mula sa paggamit ng Valhalla. Tinanong niya si Riste tungkol sa paglabag niya sa mga banal na alituntunin sa pagpasok ng direkta sa pugad ng demonyo. Gayunpaman, binibigyang diin niya na ang pagligtas sa kanya ay mas mahalaga kaysa sa pagtalakay sa paglabag sa mga alituntunin, dahil ang kanyang kaligtasan ay mahalaga upang makabalik siya sa kanyang mundo. Hindi nagreklamo si Seiya, basta't natalo niya ang Demon Lord. Upang pagalingin siya, tinawag ni Riste ang kanyang banal na kapangyarihan at idineklara ang banal na utos. Gayunpaman, pinayuhan siya ni Ishtar na siya ay lumabag sa isang alituntunin, at ngayon ay nasa panganib na lumabag sa isa pang alituntunin sa loob ng banal na kaharian. Ipinaliwanag pa ni Ishtar na kung magpapatuloy si Riste sa ganitong landas, maaari siyang harapin ng matinding parusa, posibleng kahit mawala ang kanyang titulong Diyosa. Sa kabila ng babaalang ito, nananatiling matatag si Riste at idineklara na hindi siya nag-aalala sa mga kahihinatnan at handang tanggapin ang anumang parusa na maaaring dumating sa kanya.
Habang umabot sa rurok ang kanyang banal na kapangyarihan, sinimulan niyang pagalingin si Rhea. Sa kabila ng patuloy na pagdudugo, matagumpay niyang naipagaling ang lahat ng sugat ni Seiya, na nagdulot ng labis na kasiyahan sa buong grupo. Sa kwento, sinubukan ni Richter na halikan si Seiya, ngunit matigas siyang tinanggihan ito at itinulak palayo gamit ang isang suntok. Ngunit, biglang napagtanto ni Alulo na hindi pa nawawala ang sinumpang pintuan. Bigla, nagsimulang bumukas ang mga pintuan, at muling lumitaw ang makapangyarihang Panginoon ng mga demonyo, na pinapagana ng walang tigil na pagnanais na lipulin ang mundo sa isang nakamamatay na huling pagsalakay. Gayunpaman, upang tuluyang mapabagsak ang Panginoon ng mga demonyo, nagbukas si Seiya ng mas malaking gate na nagkulong sa kanya. Ang pintuan ay nagbibigay ng katiyakan na ang Demon King ay tuluyan ng nawala. Si Seiya, matapos matagumpay na talunin ang Demon Lord, ay malungkot na nagsimulang makaranas ng pagbulusok ng kanyang kalusugan, na sa huli ay nagdulot ng pagkawala ng kanyang sariling buhay. Sinubukan ni Richter na pagalingin siya, ngunit sa halip na gumanda, lalo pang lumalala ang kanyang kalagayan sa mabilis na paraan. Binibigyang diin ng Gate na hindi na nito siya matutulungan muli dahil kailangan harapin ni Seiya ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Sa kabila ng pagmamakaawa sa Gate na iligtas si Seiya, hindi ito magawa at unti-unting nawawala. Iminungkahi ng mga shorties na ibalik si Seiya sa banal na kaharian, ngunit sinabi ni Richter sa kanila na mawawala siya kung titigil siya bago umalis. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa lahat para sa kanilang walang kondisyong suporta sa pagtulong sa kanya sa buong kanyang mga pagsubok. Mahigpit niyang niyayakap si Richter, at habang unti-unting nawawala ang kanyang katawan, pinipilit niyang makuha ang lakas para tawagin muli si Richter pabalik sa kanya. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa pagkakataong mailigtas siya sa pagkakataong ito bago tuluyang maglaho. Matapos ang lahat ng nangyari, napipilitang umalis si Richter. Kumuha siya ng sandali upang magpaalam sa dalawang individual na kamakailan lamang ay sumali sa Imperial Cavalry Order, ang kanilang marangal na layunin ay protektahan laban sa mga puwersa ng kasamaan. Sa kabila ng pagtanggap ng magagalang at mapagpasalamat na pamamaalam mula sa lahat para sa pagligtas sa kanilang mundo, ang aming Diyosa ay patuloy na nakakaranas ng kalungkutan sa pagkamatay ni Seiya. Pagbalik niya, agad niyang naramdaman ang presensya ni Seiya at nagmadali siyang pumunta sa kanyang silid, umaasang nandun siya. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, wala siya roon. Siya ay nakakaranas ng depresyon. Mamaya, nilapitan ni Arya si Richter upang ipaalam na siya ay tinawag upang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga paglabag sa mga patakaran. Habang naghahanda si Arya, tiniyak niya kay Richter na sisiguraduhin niyang hindi masyadong mabigat ang kanyang parusa. Habang papunta sila sa silid ng konseho, lahat ng mga Diyosa na kanilang nakasalubong ay nagsisikap na pasayahin siya, maliban kay Midas, na kumikilos ng kakaiba at tila naghahanap ng susunod na biktima. Sa silid ng konseho, binabati siya ni Ishtar sa matagumpay na pagliligtas kay Gebron. Gayunpaman, ipinataw din niya sa kanya ang isang parusa, na kinabibilangan ng gawain ng pagligtas sa isang mundong may ranggong SS. Bukod dito, ito rin ang mundo kung saan siya namatay sa kanyang nakaraang buhay. Si Arya, na saksi sa parusa ni Richter, ay pinagsabihan ng dakilang Diyosa dahil ipinataw ito sa kanya. Binibigyang diin niya ang imposibilidad ng pagligtas sa mundo, dahil ito ay nasakop na ng Demon Lord at naging isang demonyong kaharian. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon na humingi ng tulong kay Richter sa halip, ngunit tinanggihan ni Ishtar ang kanyang kahilingan. Bukod pa rito, ipinagbabawal ng parusa si Richter na gamitin ang kanyang mga kapangyarihang pangpagaling sa partikular na mundong iyon. Dahil dito, hindi niya matutulungan ang bayani na kanyang tinawag. Gayunpaman, pinananatili ni Ishtar ang kanyang paniniwala na talagang makakapagligtas si Richter. Arya ay galit pa rin, pero nakapagpigil siya ng mapagtanto niyang siya ay nagtaas ng boses sa kanyang nakatataas. Ipinaliwanag ni Ishtar na nang ginamit ni Seiya ang pangalawang Valhalla's Gate, ang mga epekto ng chain destruction ay nawala. Ipinapahiwatig nito na ang tunay na diwa ni Seiya ay hindi pa napapawi, sa kabila ng katotohanang ang mga bayani na hindi nakapagligtas ng isang mundo ay hindi na muling maaring tawagin. Upang mapanatili ang partikular na mundong iyon, gumawa ng espesyal na pagbubukod ang dakilang Diyosa. Bigla, may isang papel na bumaba mula sa langit, at lumabas na ito ay talaan ni Seiya.
Sa sitwasyong ito, maliwanag na ang lahat ng kanyang mga kakayahan ay lubos na nabawasan. Sa pagkakataong ito, napapansin niya ang labis na maingat na kalikasan na nakikita sa kanyang mga estadistika ng personalidad.